Ngayon ay ikalima ng unang buwan. Pagsalubong sa Diyos ng Kayamanan, matandang opisyal, pumunta rin ako rito. Sa mundo ng mga tao. Hayaan mong tingnan ko. Sino kaya ang mapalad ngayong taon? Sino ang makakatanggap ng premyong ito? Tama. Salamat, boss. Naway sumagana ang negosyo. Kaunti. Sa ikalimang araw ng bagong taon, salubungin ang Diyos ng Kayamanan. Naway pagpalain ako ng Diyos ng Kayamanan. Pagpalain mo ang maliit kong tindahan. Naway umunlad ang negosyo. Naway dumami ang yaman. Naway maging maayos ang lahat. Boss, maligayang bati sa yaman. Maligayang bati sa yaman. Maaari bang ipalit ko ang hawak ko? Scratch card para sa isang pagkain mo. Tara. Hindi mo ba titingnan kung anong araw ngayon? Mabilis, umalis ka na. Tara. Wala nang oras para sa'yo. Umalis ka. Umalis. Masama ang kapalaran. Naway pagpalain tayo ng Diyos ng Kayamanan. Umaapaw sana ang yaman. Boss, Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Maaari ko bang gamitin ang hawak ko? Scratch para makakain ako. Unang araw ko pa lang po kasing magbukas. May pulubi po. Umalis ka na. Doon ka pupunta. Sobrang malas. Sana'y pagpalain ng Diyos ng Kayamanan. Laging dumami ang yaman. Boss, congratulations sa kayamanan. Congratulations sa kayamanan. Congratulations sa kayamanan. Maaari bang palitan ang tiket na ito? Isang pagkain mo. Mamalimos ka. Mali ang lugar na pinuntahan mo. Sa buong kalye na ito, sino ang hindi nakakakilala kay Wang Chunhua? Siya ang pinakamiser. Sa mga karaniwang pagkakataon, pati nga libreng saa, ay ayaw pa nilang ipagkaloob ng mas marami. Talaga, kung gusto mo ng kaunting pagkain dito. Maliban na lang kung ang araw ay sumikat mula sa kanluran. Hindi ba't isang pagkain lang yan? Lolo, pumasok ka na sa loob kasama ko. Sa pagdiriwang ng bagong taon, lalo pang lumala ang ugali niya. Basta, tingnan natin. Hello sa inyong lahat, ako si Emay. Ikalimang araw ng bagong taon ngayon, ang araw ng pagsalubong sa Diyos ng Kayamanan. Samahan ninyo akong bisitahin ang mga tindahan, Emay. Ipakita ang kapaligiran sa lahat. Ang tindahang ito ay bukas na ng 20 taon. Ang tindahang ito ay bukas na ng 20 taon. Masarap din ang lasa ng mga pagkain. Maganda rin ang negosyo. Lolo, halika po. Uminom muna po kayo ng tubig. Wang Chunhua, ang araw mo naman, sumisikat na sa kanluran. Parang ang bait-bait mo naman yata. Talagang nagpakain. Sa artistang ito. Kapag ikaw ay naging pulubi, kakainin din kita. Way ikaw. Sinasabi ko, Chunhua, ngayong bagong taon. Hindi ka ba makakapagsalita? Nang maswerteng salita, may-ari ng tindahan. Pinaupo mo ang isang pulubi para makisalo sa ating pagkain. Sinadya mo ba? Talagang sirain ang gana ko. Ang baho-baho niya. Nakakasuka. Mga panauhin kayo. Kaya kayo'y maaaring kumain dito. Bakit hindi ako pwedeng kumain dito? May mga tao kasi. May mga kamay at paa na nandyan lang nanlilibre. Ayan, may-ari. Mabilis ka. Ilabas mo siya. Kailangan siyang palayasin. Huwag na siyang makialam dito. Nasisira ang ating gana sa pagkain. Mga kaibigan, gusto kong magsabi ng totoo. Sa buhay ng isang tao, hindi laging smooth sailing. Tama ba? Sino ba tayo? Maaaring makatagpo tayo ng mga pagsubok, di ba? Huwag ka nang magalit, umupo ka muna at kumain. Anong kakainin? Nandyan siya, hindi ko kayang kumain. Tama. Maligayang bagong taon sa lahat. Ang tindahan ko ay narito sa kabila. Inaanyayahan ko kayong lahat na kumain sa aking tindahan. Sa loob ng tindahan ko, naka-aircon lahat. Pumasok kayo sa tindahan ko. Mainit dito. Nandyan kayo saan man. Anong ginagawa ninyo dito? Tio, mainit pa ang sabaw na ito. Kumain ka na agad. Isang bowl lang ito. Ang laki ng gana ko. Hindi ako mabubusog sa isang mangkok na ito ng pansit. Swerte, gusto ko pa. Ng konting ulam. Matanda. Isa ka lang pulubi. Bakit ka pa pumipili-pili? Talaga, kinuha ang pagkain. Ginoo, ito yung nakuhang takeout ng iba. Sobrang tagal na, kaya ibibigay ko na sa'yo. Ate ng may-ari.
Hindi ako kakain ng libre. Itong scratch card na ito na ang pambayad ko sa pagkain. Sige na, sige na. Sabi mo, sa isang pagkain na ito. Magkano kaya ang makakain niya? Hindi ko masasabi yan. Malakas ang gana ko. Gusto ko pang mag-order ng ibang pagkain sa menu. Nangyari lang iyan kanina. May isang pulubi na pumasok sa tindahan. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ang ganda ng host, 22 matandang gin. Nakita ko rin, naroon ako mismo sa lugar. 59 ang answer ng Anshi ay napakaganda, ang timbang ay 7. 59, ang misis ni Anshi ay napakaganda, tumaba pa siya. 35, nakuha ko sa Dawei, pinagtabuyan siya ng may-ari ng kalapit na restaurant. Pinalayas nila siya. Gusto ko pa siyang paalisin. 59 guroan, iba pang mga ulam, iba pang menu. Anong klaseng bagay yan? Mabait naman ang may-ari ng kainan. Binibigyan ka pa niya ng isang mangkok ng mainit na sopas. Ayos ka naman. May order ka na nga. Sa panahon ngayon, talagang lahat ng klase ng tao ay andyan. Matanda. Siyempre, hindi mo alam kung gaano kataas at kababa ang mundo. Itong si Wang Chunhua, makakapaghatid ako sa iyo ng isang mangkok ng noodles. Dito sa kalsadang ito. Ito na ang pinakamalaking balita. Totoo yan. Anong iniisip mo? Kailangan mong magdahan-dahan sa pagsiselos. Si Wang Chunhua, kailangan niyang magdalamhati ng matagal. Tito, anong gusto mong kainin? Sabihin mo, susubukan kong gawin para sa iyo. Siya ang kanyang malaking manugang. May karapatan ka bang magdesisyon? Ikaw, masamang biyenan. Maaari ba siyang sumang-ayon? Nga. Dapat kumain ka pa ng isang butil ng kanin kaysa sa kanya. Hindi siya. Makatulog sa gabi. Tigilan niyo na nga iyang mga bulungan niyo. Lolo, kumain. Ikaw lang ang kumakain ng marami. Tingnan natin kung gaano karami ang kaya mong kainin. Inihaw na pato at inihaw na manok. Inihaw na gansa, nilutong manok, nilutong pato, sausawang manok at longganisa. Piniritong tiyan ng baboy, tuyong karne at longganisa. May steamed na 8 kayamanan na baboy. Sausawang bigas na may pabo. Paboritong putahe ng inyong tindahan. Bawat isa, bigyan niyo ako ng isang bahagi. Ano? Hindi. Hindi ako nagkakamali, diba? Talagang labis ang kanilang pagnanasa. Wala namang pera itong matandang ito para magbayad. Mrs., bigyan siya ng isang bowl ng noodles. Sobrang bait na nga namin sa iyo. Ano pa ang gusto mong kainin? Bakit hindi ka pa mag-order ng isang handaan na may lahat ng uri ng pagkain? Matandang lalaki. Ikaw talaga ay kakaiba. Boss Zell, ang matandang lalaking ito, hindi kaya ikaw ang nagbayad para dito? Para lang saktan si Wang Chunhua? Kung ako, ang makakita ng ganyang tao, gusto ko agad siyang palayasin sa aking tindahan. Imposible namang may kinalaman ako sa kanya. Buti na lang hindi siya pinapasok. Kahit isang hakbang sa tindahan ko, hindi ko rin siya pinapasok. Isang tao na umorder ng ganitong karaming pagkain. Malinaw na ito ay para lang mangloko at manghingi ng pagkain. Boss, kahit na may mabuti kang kalooban, hindi mo dapat gawin ito. Tiyakin mo siyang magpakatino. Ang lumanyang tao, ang daming inorder na pagkain. Kaya ba niyang kainin to? Di ba siya mamatay sa sobrang kabusugan? Tingnan mo siya. Marahil maraming araw na, di pa siya nakakakain. Siguradong ito na ang ulam niya. Hindi na magkakaroon ng susunod. Itong pulubi ay natatakot na matikman mo ang tamis. 5 anshido, gagawin ang manhan kwansi. Ang ganda ng host, ang ganda ng host, ang ganda ng host. Limamput siyang guroan, mga kapatid, positibong enerhiya. 22 laojin, huwag kang magulo sa akin, natatakot akong matikman mo ang tamis. Nanay, ang taong ito ay mukhang mabait sa iyo. Talagang nag-aaksaya lang. Bakit hindi natin siya paalisin? Nagtatayo tayo ng negosyo. Saan ba may dahilan para palayasin ang mga customer? Di ba? Huwag kang mag-alala, alam ko ang tama. Pero, Gino, ang mga pagkaing in-order mo, kaya kong lutuin para sa iyo. Ngunit may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Ang kondisyon ko ay, hindi mo pwedeng sayangin ang pagkain, yung mga in-order mo kanina. Kapag pinagawa ko sa kusina, dapat mong siguraduhin na kahit konti ay di masasayang. Huwag kayong mag-alala, aling pangalan ng may-ari ng kainan. Ito lang naman ang, hindi ito sapat para sa akin. Sige, ipapagawa ko sa kusina para sa iyo. Apohi, gumawa ayon sa listahan. Chunhua, alam kong mabuti ang iyong intensyon. Pero ang taong palaboy ay sobra na. Hindi mo siya dapat palakasin. Tama ang sinabi ni Tio He. Mag-isa lang siyang umorder ng napakaraming pagkain. Paano niya naman matatapos yon? Guangzong, hindi ba't sinabi kong, magpahinga ka sa bahay? Bakit nandito ka sa kusina? Nanay, gusto ko sanang makatulong sa inyo.
Mahina ka pa ngayon. Magpahinga ka na lang ng mabuti sa bahay. Magpahinga ka lang, nanay. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Kaya lumabas muna ako para magpahangin. Ang pinaka-importante mong gawin ngayon ay ang magpagaling. Susunod na taon, mag-anak ka ng isang malusog at malaking apo para sa akin. Nanay, ang kalagayan ko po, alam niyo naman po yan, na makapag-anak ako ng apo para sa inyo. Mukhang wala na pong pag-asa. Bagong taon pa naman. Huwag kang magsalita ng mga salitang nakakapanghina. Sinabi ng doktor, mukhang wala na akong pag-asa sa binti ko. Wala pa ring balita tungkol kay Yufen. Sinasabi ng lahat, natiyak na, ako ang may problema. Ikaw, huwag mo nang isipin yan. Ang dami-daming gulay ni Chunhua. Hindi pa kasama ang bayad sa paggawa. Ang mga sangkap pa lang ay umaabot na sa libo-libong piso. Ito, ayos lang. Baka naman, gusto lang niyang kumain ng masarap. Hindi naman ito malaking halaga. Kaya ko yan. Bilisan mo na. Noong una ay naawa pa ako. Hindi itong pulubi na ito. 35 nakuha ko itong pulubi na ito. 2 pero ngayon, tingnan mo siya, ganito na siya. Zero shampoo, madalas akong pumupunta sa tindahang ito. Ang pansit ay masarap. 15 ako 21. Sa tingin ko, ang matandang babae ay masungit ang bibig, ngunit mabait ang puso. 15 ako 21. Sa aking palagay, ang matandang babae ay masungit ang bibig, ngunit mabait ang puso. Zero sham hindi, madalas akong pumunta sa tindahang ito. Masarap ang noodles dito. Akala mo naman kung sino. Imposible naman yata kung kaya ng isang pulubi na ubusin ang maraming pagkain na iyon. Gino, nandito na po ang in-order ninyo. Ano? Mga pagkain na in-order ng matandang palaboy. Lahat ay nagawa na. Boss, maghanda ka ng alak para makainom. Ano, gusto mo pang uminom ng alak? Ikaw, matanda, sobrang nananakit ka. Kung may lakas ka, ulitin mo. Tiyuhe, kalmahin mo ang sarili mo. Huwag na huwag kang gagalaw. Ang matandang ito ay lumalampas na sa hangganan. Hindi ko na kayang tiisin. Matandang hi. Sa gitna ng bagong taon, ano bang ginagawa mo? Ako, wala kang pakialam dito. Bumalik ka na sa kusina. Magtrabaho ka na. Tara na, tara na. Ang laki ng kutsilyo. Yufen. May mga bisita pang hindi tapos uminom. Kalahating bote ng alak, kunin mo na. Ibigay mo ito sa matandang Ginoo. 3. 3. Ginoong Yang, Ginoong Ziu. Bakit nandito pa kayo? Sa tindahan ko. Sa tindahan ninyo. Hindi naman kailangang magtinda. Ang tindahan natin. Ang daming nanonood. Ang taong ito, kahit isang pasasalamat wala man lang. Saan pa kaya ako makakakita? Ang totoo, gusto niya sanang gumawa ng mabuti. Ano ang nangyari? Kumuha ng bato. Sinaktan ang sarili niyang paa. Sino ang magsasabing hindi? May mga tao kasi, na hindi nakikinig sa payo. Sinasabi ko na sa'yo noon pa, ang taong ito, siya ay isang mandaraya. Ngayon, naniniwala ka na, di ba? O kaya tayo'y matalino. Napaalis na siya agad kaninang umaga. Kung hindi, tingnan mo. Ang gulo. Sinasabi ko sa'yo, naniniwala ka ba? Sa taong ito, bukas tiyak na darating siya. Siya nga, kahit anong gawin mo, mapapansin ka niya. Kung araw-araw siya darating, hindi ba't maganda iyon? Tingnan mo, may mga nagla-live pa nga. At nagpo-promote pa ng libre para sa app. Tayong dalawa, dapat humanga sa kanya. Ang pag-iisip ni Wang Shunhua. Tingnan mo, ganito na nga ang sitwasyon. Napapanatili pa rin niyang maging positibo. Kaya hindi siya optimistiko. Wala tayong magagawa dyan. Kaya umiiyak. Anong silbi ng pag-iyak? Nanay. Bunso. Nanay, sa ilang araw, ibibigay na. Nagpadala na ng dowry ang pamilya ni Tingting. Kumusta na ang paghahanda ng pera? Tingting, ang 380,000 na dowry. Medyo marami. Maaari kayang ipag. Ayon sa presyo ngayon, 48,000. Marami ang nagbigay ng ganito. Kung kaunti ang ibigay ng pamilya niyo, paano na ako? Saan pa ako magkakaroon ng mukha para makakita ng tao? Tingting, nagmamalasakit si nanay sa atin. Talagang hindi ito madali. Ang 338,000 mo ay talagang medyo mataas na. Kapag ikaw ang mag-aasawa, may pera. Pero pag yung kapatid mo na, wala ng pera. Ikaw, matandang babae, masyado ka namang beyas. Bakit ka nagsisigaw?
Mag-aasawa na si boss. 3,000 lang ang hinihingi na dowry. Si Yufen, ibinabalik pa. Ikaw mag-aasawa ka. Kailangan 38,000 ang dowry. Walang ibabalik na bahagi. Kailangan pa ng pamilya ng best friend ko. 500,000, ha? Kailangan pang bumili ng bahay at sasakyan. Pagdating sa inyo, puro kapalpakan. Walang pera. Kung wala kang pera, huwag ka nang mag-asawa. Ikaw, ano ka ba? Wala namang pera. Huwag mong isipin na pakasalan mo ako. Ting-ting. Nanay, tama ang sinabi ni Ting-ting. Iniisip mo lang ang kuya, di ba? Wala kang pakialam sa buhay ko. Ikaw, Ting-ting. Ting-ting, huwag ka nang magalit ah. Papangaralin ko ang nanay ko. Para kang namimili sa palengke. Akala mo ba, parang namimili ng gulay sa palengke? Nakakahiya ka naman. Hipag, hindi ba ito pag-usapan? Pag-uusapan ang kasal. Paano naman hindi mag-uusap? Pag-uusap. Naku, 38,000 piso ang pang-abot. Ni piso ay hindi pwedeng bawasan. Hipag, nagkasakit ang kuya. Napakamahal ng nagastos. Mukhang wala naman itong epekto ah. Sa tingin ko, kung hindi, wag na nating sayangin ang pera. Mas mabuting ipunin na lang natin. Para sa akin sa hinaharap. Hipag, bakit mo naman nasabi iyan? Wala naman akong mali. Ganito nakatagal ang paggagamot, pero hindi pa rin gumagaling. Susuko na lang siguro ako, para hindi na lang ako mag-aksaya ng pera sa ospital. Ting-ting, manahimik ka na lang. Nagkasakit si kuya dahil sa akin. Zheng Yaozu, sasabihin ko sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, na nagdadalang tao sa anak mo. Sa tingin mo ba mapapansin kita? Ikaw na walang kwentang lalaki. Sige na, Ting-ting, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang nanay ko. Tama, para makuha mo ang halagang ito ng kasal. Ayos ba? Bahay. Ang halaga ng kasal ay isang bagay. Kailangan ko rin ng bagong bahay, at isang sasakyan. Swerte. Ting-ting, ang down payment lang para sa bahay na ito, ay nasa 500,000 piso na. Tapos itong sasakyan pang commute, man lang ay nasa 10 hanggang 11,000 piso. Dagdag pa dyan ang 38,000 piso na pang pamangkin. Halos 1,000,000 na iyan. Walang pera, huwag kayong magpakasal. Naniniwala ba kayo? Pupunta ako ngayon sa ospital. Aalisin ko ang bata. Huwag. Yung panganay nyo, hindi makakapanganak ah. May bata ako sa tiyan ngayon. Pero ang inyong pamilya, ang mga Zeng, ang nag-iisang anak. Si Ting-ting. Sige na. Sisiguraduhin kong mapapayag ko ang nanay ko. Huwag kayong mag-alala. Suwerte. Nanay, huwag mo nang i-stress si Ting-ting. Buntis na siya ngayon. Baka kung ano ang maisip niya. Delikado na ang apo mo. Lahat-lahat, umaabot na ng mahigit 1,000,000. Saan ako kukuha ng ganitong pera? Mga bahay at sasakyan. Pwede bang pag-usapan na lang natin ito mamaya? Sa susunod na araw, kailangan na nating mag-ipon ng handog. Kung sakaling hindi tayo makapag-ipon, kailangan nang ipatanggal ni Ting-ting ang bata. Masakit ma. Sinasabi mo, anong klaseng lalaki ka? Napapahamak ka pa ng isang babae. Anong silbi mo? Kuya, sabi mo. Nanay, ngayon hindi. Kapag nagtutunggali, ngayon ang pinakamahalaga ay makahanap ng solusyon. Mayroon akong 20,000 lang ngayon. Kulang pa ng 18,000. Nanay, mag-isip ka ng solusyon. Kapatid, ganito ang sitwasyon. Sa wakas, siya at si Ting-ting ay nagkaroon ng anak. Mag-isip ka ng solusyon. Ganito lang ang kaya ko. Walang silbi ang pagpilit mo sa akin. Nanay, sa mga nakaraang taon, nakapag-ipon kami ng kaunting pera. Mga 10,000. Sige, kunin mo muna. Hindi. Puk, ito ay para sa inyo. Pera ng mag-asawa. Paano ko naman magagamit basta-basta? Nanay, sunog na ang kilay. Ang laki pa ng pinag-iisipan mo, ano? Ang kuya at ate ko. Mabuti ang intensyon. Tinatanggihan mo pa. Yaozu, magkakapatid tayo. Hindi na kailangang sabihin pa yan. Masyadong formal naman yon. Pangalawa, ang perang yan ay inyong dalawa ang umutang. Mamaya, kailangan ninyong bayaran. Nanay, ang negosyo ko ngayon sa labas ay napakahirap. Paano ko kaya mababayaran ang utang ko sa aking kuya? Nanay, pinaghirapan ninyo kaming dalawa na magkakapatid na lumaki at talagang napakahirap noon. Ang 10,000 pisong ito ay para sa iyong paggalang. Huwag na nating pag-usapan kung ito ay pautang o hindi. Walang kailangan ibalik sa hinaharap. Hindi pwede. Ang pera ninyo, paano ko ito magagamit ng direkta? Ang perang ito, ituring na parang inutang ko. Nanay, hindi mo na kailangang ibalik ang perang ito sa amin. Sabi kong pautang. Di pautang nga. Huwag ka nang makipagtalastasan. Halika. Kailangan ko pang magnegosyo. Hindi ko ito matatanggap. Hawakan mo. Boss, busog na po ako. Ang tira, i-take out na lang po. Ano? Kukuha ka pa pala ng iba bukod sa kinain mo. Boss, take out po. CJ, ipack mo yung natirang pagkain niya. Para sa kanya, sakto na yan para bukas. Makakain pa siya ng isa. Yung sinasabi kong ipack, hindi lang tungkol sa mga tirang pagkain. Sinasabi ko na reorder ito. Gumawa ng isang bahagi para dalhin ko. Este mong matanda, wala ka bang hiya? Dito sa bahay ko, napikisaw-saw ka. Ngayon gusto mo pang dalhin. Tama ba? Sino ka ba? Hindi ikaw ang may desisyon. Wala akong kwenta. Ako ang anak ng may-ari. Yaozu, kalma ka lang.
Umalis ka dito. Narinig mo ba? Umalis. Babasagin kita. Ayos na ba ito? Ano ang tawag dito? Madaling humingi ng tulong sa mga Diyos. Mahirap naman ang pagpapalayas. Ikaw, matandang pulubi. Talagang pambihirang sitwasyon. Mabait ang may-ari ng tindahan. Inanyayahan ka pang kumain. Pero ikaw, ganito pa. Nag-order ng maraming pagkain nakahain sa mesa. Sobrang kumakain at umiinom. Ngayon aalis na. Kailangan pang i-take out. Ganyan ba ang ginagawa mo? Sila naman talaga ay may maliit na negosyo at nag-aalala para sa anak. Nag-aalala ako sa pera pang pamana. Ikaw naman, para itong pang-hold up. Ano ang pagkakaiba? Hay nako, Zenya Ozu, wala kang perang pamana para sa akin. Pero sa pulubi, may pera naman pala para sa malalaking handaan. Ano? Ting-ting, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Kung sino mang babae ang makakasal sa inyong pamilyang Zeng, talagang malas na malas siya. Buti na lang, hindi tayo nagpakita ng kabaitan. Pinagtabuyan na lang namin yung matandang yon. Agad. Kung hindi, ang laki ng mawawala sa amin. Tatay, ang mga gulay natin, limited edition lang ang supply. Ikaw lang ang nag-click. Ngayon ibibigay ko sa iyo. Hindi ko magawa. Tingnan mo, okay ba ito? Meron akong 300 piso. Kinuha mo na ang pera. Mabilis, umalis ka na. Nanay, bakit mo siya binigyan ng pera? Kasi mahirap pero mapagbigay. Ano pa bang magagawa? Kung mag-aasawa ako sa pamilya niyo, maghihirap ako habang buhay. Boss, bayaran na. Si Chonhua, itong lottery ticket, dapat ingatan mo ng mabuti. Sa hinaharap, maging aral ito. Hindi si Boss Yang. Gusto kong ipagbigay alam kay Chonhua na itago ito. Scratch lottery ticket. Gusto mo ba? Manood lang araw-araw. Tingnan natin. Ang scratch it na ito, kung makakakuha ba ako ng 1 piso o 80 sentimo. Anong klaseng scratch it ito? Pupunitin ko na ito. Ting-ting, huminto ka. Anong klaseng sira-sirang scratch card ito? Ngayon din, pupunitin ko na ito. Huwag, huwag, huwag. Ting-ting, huwag. Tumingin ka ng mabuti. Itong scratch card na ito. Talagang nanalo. 4, 5. 6. 6 na mga zero. 1,000,000. Nanalo tayo ng jackpot. Naku po. Ang dami-dami nitong mga zero. 1,000,000 nga talaga. Papuri sa ating mga ninuno. Totoo. Totoo, nanalo ako sa loto. Ting-ting. Dahil sa tiket na ito. Pera para sa kasal, bahay, sasakyan. Lahat ay meron na. Itong scratch card, nakaabot ng 1,000,000. Wang. Binabati kita. Yumaman ka na. Ang pulubi, kumain at uminom pa. Bago umalis, nag-take out pa. Akala ko malulugi ang may-ari. Akala ko iiyak ang may-ari. Hindi pala, ikaw pala ang yumaman. Ang tiket sa loto ng pulubing ito, 1,000,000 talaga. Gamit ang 1,000,000 na to. Si nanay, hindi na kailangang mahirapan pa. Ngayon ay araw ng pagsalubong sa Diyos ng kayamanan. Darating na ang swerte ng ating nanay. Nanay, pagdating ng bukas, kapag nanalo na tayo, unang bibili ng regalo sa kasal. Tapos, titingin ng bahay. Li Ti. Sino ang nagsabing bibili ng bahay? Wala nang space sa bahay para sa'yo. Ma, tingnan mo. Itong premyo, tama lang ito para sa dote, at para sa bahay at sasakyan. Ibigay mo sa akin ang tiket na ito. Sa susunod, pero siya na ang iyong manugang. Huwag mo akong tawaging nanay. Sino bang pamilya mo ako? Sino ang gustong magbigay ng 38,000 regalo? Sino ang tatawagin mong nanay? Mahirap ang pamilya namin. Hindi kami kayang magpakasal. Ang mahal mo namang asawa. Ma, hindi ka ba kanina nangako ng maayos na ikaw ang magbabayad para pakasalan si Tingting? Paano mo masasabing hindi totoo? Ikaw walang kwentang tao. Ang babaeng yan, niloloko ka lang. Tinutulungan mo pa siya. Hindi naman. Si Su Tingting, naalala ko pa ng malinaw. Sabi mo, nakakalimutan ko na ang mga bagay-bagay. Para mo ng kayamanan yang sirang tiket na iyan. Hindi ka marunong magnegosyo. Si Xiang Tang, si Xiang, nanay, si Xiang Peng, hindi ko naman po, ginagawang biro iyon sa inyo. Talaga, mayroon kang pananaw. Mayroon kang matalas na pananaw. Hindi mo ba gustong paalisin ang bisita? Gusto mo pang punitin ang tiket sa harap nila? Nasa init ng ulo lang iyon. Hindi ba't naglalaro lang ako sa iyo? Saka hindi ko naman pinunit, di ba?
buti na lang at hindi mo pinunit. Kung hindi, puputulin ko ang kamay mo. Kung sisirain ko talaga, hindi ko na kailangan ang tulong mo. Ako na mismo ang puputol. Nga. Nanay, kasalanan ko lahat. Huwag mo na akong intindihin. Yang Dahyu, hindi ba't sinabi mo kanina, nagagamitin ng pulubi ang tiket ng loterya para makapalitan ng pagkain sa bahay ninyo, tapos pinalayas mo siya? Alam ko na noon pa na mananalo ang tiket na iyon. Ako ay mula sa Sichuan, Lu, Guangdong at Weiyang. Ako ay may mga isdang panga at abalon. Ako ay may malaking isda at karne. Pinapainom ko siya. Ikaw, ganito ka. Sobrang makasarili. Kahit dumating ang Diyos ng kayamanan, hindi mo ito matatanggap. 1,000,000. Dapat akin yon. Nasalo ko naman. Tinulak ko na lang palabas. Zubapi, hindi ba sabi mo kanina, hindi ako marunong sa negosyo? Pag ganitong customer, diretso na lang, palayasin. Chonhua, ako'y nagkamali lamang. Wala, hindi ko kasing lalim ang iyong pananaw. Chonhua, ako, mayroon pang ilang bagay sa bahay. Aalis na ako, ha? Wala naman talaga. Chonhua, huwag ka masyadong magyayabang. Hindi ikaw ang bumili ng tiket na ito. Ngayon nanalo na. Paano kung gusto nilang bawiin ito? Ang tiket na ito ay para sa panggastos sa pagkain. Iyon ay para sa aking ina. Tama, sa aming iyon ng pamilya. Kung sino man ang mga has na kumuha yon, makikipag-away ako sa kanya. CJ. Lolo, nanalo ang tiket mo sa loto. Bumalik ka na agad. Anong mga kalokohan yan? Gino, nanalo ang tiket na iyon, ng 1,000,000. Naiintindihan mo ba? Nasabi ko na kanina. Gagamitin ko ang scratch card na ito, bayaran ng pagkain. Ngayon ito ay sa tindahan na. Wala akong kinalaman dito. Gino, totoo ito. Alaynan, ngayon ito ay nasa iyong kamay na. Nagsimula ka ng mag-alis, iyan ang iyong swerte. Magaling, kung sakaling magutom ka balang araw, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Ang tanga-tanga mo naman. Tingnan mo nga ang sarili mo, gutom na gutom at halos hubad na hubad ka. Iyan ay 1,000,000 piso. Binigay mo pa sa iba? 1,000,000 piso lang naman yan. Sa paningin ko, hindi yan pera. Sasabihin kong tanga ka, 1,000,000 piso, hindi mo pa nga yan pinapansin. Na-burn out ka na ba? Hindi, Gino, kahit na sinabi sa simula, na nagsabi, na gamitin itong scratch card, para makakain. Ngunit, ngayon hindi ba? Hindi mo pa ba nakuha ang premyo? Kung ibibigay mo sa akin ang kalahati, ayos lang naman iyon. Sweetheart, kunin mo ulit ang tiket. Ibigay mo sa akin ang kalahati. Mula ngayon, araw-araw kitang ililibre ng pagkain. Ano sa tingin ninyo sa handa? Manahimik na kayong lahat? Gusto ninyong sirain ang magandang nangyayari sa pamilya namin? Huwag ninyong sisihin kung sasamahan ko kayo ng sama ng loob. May sariling desisyon ang tao. Bakit ba kayo nang hihimasok? Pakialam ninyo ba? Sa tingin ko lang naman ay hindi patas. Tingnan mo, siya ay isang kawawang tao. Punit-punit ang kanyang suot. Ngayon, bihira lang na nanalo siya ng 1,000,000. Ngayon kailangan pa niyang ibigay sa iba. Ang mga tanga ay may mga tanga din swerte. Ito ay mahirap makuha. Nagkaroon ng malas, pero kinuha iyon ng may-ari. Tietze, anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Sarili niyang desisyon iyon. Hindi naman namin siya pinilit. May sakit ka ba? Ano bang sinasabi mo? Huwag maingay, huwag maingay. Magsagawa ng isang mabuting gawa araw-araw. Ang kabutihan ay nagdadala ng kabutihan. Dapat siya ang makakuha ng 100,000 na ito. Busog na busog ako. Sobrang saya, sobrang saya. Ha. Talaga namang isa kang tanga. Ha. Ang Diyos ng kayamanan. Ikaw pala ang matandang Diyos ng kayamanan. Naway pagpalain tayo ng Diyos ng kayamanan. Naku, nagkasala na yata ako kay Lolo Cation. Anong gagawin ko? Tungkol sa loto, huwag na kayong magtalo pa. Susundin na lang natin ang sinabi ng kataat-taasan. Haha. Opo. Lolo Cation. Maliit na hindi nakakaalam ng tunay na Diyos. Patawarin niyo ako sa aking pagkakamali. Sa mundong ito, ako'y naglakbay. Dapat na rin akong umuwi. Pangkat, bibig. Hi. Ha. Alak, ibig sabihin, Kuan Yin. Bakit nandito ka rin? Si Bathala ng Kayamanan. Magandang araw ngayon. Dala ko rin ang batang lalak para maglibot sa mundo. Ayos. Kita-kita muli sa langit. Ha. Paalam, Bathala ng Kayamanan. Bayernes.
Umalis na ang bathala ng kayamanan. Ngayon ay araw ng pagsalubong sa bathala ng kayamanan. Hindi ko inasahan ang bathala ng kayamanan. Talagang dumating na. Sabi ko, bakit itong tao? Hindi pinapansin ang 1,000,000? Siya na nga ang Diyos ng kayamanan. Kahit na 1,000,000,000. Siguradong hindi iyon. Pasok sa kanyang paningin. Nga. Tita Wang, sa simula ng taon mo, nakuha mo na ang biyaya ng Diyos ng kayamanan. Ngayon, kumita ka na ng 1,000,000. Ang kapalaran mo sa pera sa taong ito. Tiyak na magiging maganda. Tapos na. Nagalit ko yata ang Diyos ng kayamanan. Serves you right. Nanay, isipin mo, magpapakasal na tayo, at kailangan natin ng pera. Tapos bigla na lang, dumating ang 1,000,000 premyo. Ang galing, Ting-Ting. Sino ang nagsabing para sa'yo ang perang ito? Su Ting-Ting, kung talagang gusto mong pakasalan si Yao Su, dahil sa kasal, huwag kang masyadong mapaghimagsi. Sila nga nagbibigay ng ganun karami. Sa anumang kaso, ang bayad sa kasal, hindi dapat mabawasan ng kahit 1 sentimo. Sa aking tiyan ngayon, may dala akong kapatid ng pamilya Zeng. Kung hindi ka susunod, sa aking kondisyon, babasagin ko ang bata. Ting-Ting, huwag kang magbiro ng ganito. Sister-in-law, hindi naman kayo ng kuya ang makakabuo. Ngayon ay buntis na ako. Hindi naman pinahahalagahan ng nanay natin. Hindi ba ako magagalit? Nanay, isipin mo, kuya, hindi naman siya makapag-anak. Yung sa tiyan ni Ting-Ting. Pero ito na lang, ang tanging dugo ng pamilyang Zeng. Kung hindi mo ito pahalagahan, sino ang mag-aalaga sa'yo sa hinaharap? Tumahimik ka. Sino ang nagsabing hindi nagagaling ang sakit ng kuya mo? Hindi na magagamot? Ano po ang gusto ninyong kainin? Isang mangkok po ng pansit na may gulay. Sige po, pasok po kayo. Chonhua, bakit mo naman pinagsama? Maruming hangin, dinala sa tindahan. Hindi ka ba natatakot na masira ang swerte mo sa kayamanan? Nagtatayo tayo ng negosyo. Saan naman tayo nagtataboy ng mga customer? Palagi kang nakikihalubilo, kaya naman hindi maganda ang negosyo. Ang batang ito ay mukhang isang pasyente. Sana walang nakahawang sakit. Mahawa, ang anak ko sa tiyan. Mas mabuting umalis na lang. Sister, ano? Umalis na lang tayo. 8. Huwag mo silang pakinggan. Umupo ka muna dyan kasama ang anak mo. Papagawa na lang ako ng pansit. Sa kusina. Nanay, bakit hindi mo sinunod ang payo namin? Buntis na si Ting-Ting. Paano mo naman hahayaang may sakit? Dito kumain. Anong masama kung may pinagkainan ako? Hindi ba ako dapat kumita? Chonhua, ang negosyo na ito, mas mahalaga pa ba kaysa sa apo mo? Mahalaga ba ito? Kung ito ay magkamali, wala kang lugar upang umiyak. Huwag kang maging malas. Mag-ingat ka sa susunod, baka wala kang anak na lalaki. Chonhua, ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Huwag kang tulad ng aso na kumagat kay Kadongbing. Hindi ka marunong makilala ng mabuting tao. Ito ang aking tindahan, kung paano ako gagawa ng mga bagay. Huwag kang mag-alala dito. Ikaw, Boss Yang. Tungkol ito sa Diyos ng kayamanan. Ikaw mismo ang nakaranas nito. Bakit hindi ka pa rin natuto? Hindi mo ba akala, lagi na lang may swerte sa pera? Akala ba ninyo, ang dalawang ito, ay mga Diyos-Diyosan? Ganun? Magpabola tayo. Kung sabihin, na ang dalawang tao ito ay mga Diyos. Ako, kakain ng dumi. Kaya kakain ako ng dumi. Sino bang nakipagpusta sa inyo? Ang ginagawa ni Wang ay ayon sa kanyang kalikasan. Hindi ka kasing makasarili. Nasa negosyo tayo. Walang masama sa pagpapakain sa mga bisita. Ayos, ayos, ayos. Hintayin natin. Kapag lahat sila ay nagkasakit na, tingnan natin kung sino pa ang pupunta sa bahay mo para kumain. Nakikita ko itong lolo at apo. Medyo kawawa sila. Sang-ayon ako na dapat silang kumain dito. Ako rin. Sandali, ako ang magbabayad sa kanilang order. Babayaran ko. CJ, yung bata may sakit. Hindi magiging mabait ang nanay mo. Bibigyan mo ng pera mula sa scratch card para sa kanyang gamutan mamaya. Hindi pwede yan. Iyan ang pera para sa kasal namin. Hindi pwede ibigay sa iba. Habang wala ang nanay mo, bilisan mo at dalhin sila. Kayo dalawang cute na bata. Huwag kayong magtatagal dito. Umalis na kayo. Swerte. Hindi pa namin nakakain yung in-order naming pansit. Kakain pa ba tayo? Ang sama na ng pakiramdam ko. Umalis na kayo. Huwag mong maapektuhan ang anak ko. Yao Zu, huwag kang magpadalos-dalos. Negosyo tayo. Ang mahalaga ay ang pagkakaisa at pakikipagkasundo. Paano mo mapapalayas ang mga bisita? Kuya, ang batang ito ay may malubhang sakit. Hindi mo rin iniisip ang iyong pamangkin. Kahit kaunti. Yao Zu, kumakain lang sila ng isang bowl ng noodles at aalis na. Walang masamang mangyayari. Sosi, sa loob ng maraming taon, hindi ka nagbuntis. Hindi mo na rin maaring gawin ito. Mahal na mahal ang mga bata. Mag-ingat ka, baka hindi ka magbuntis sa buong buhay mo. Kapatid, wala itong kinalaman kay Yufen. Pangunahing dahilan ay ang aking kalusugan. Bakit di pa kayo umalis? Anong pinapakitang awa dito? Lola, natatakot ako. Huwag kang matakot. Babae, maaari tayong maghintay sa pintuan.
Anong hinihintay? Magsitakas na kayo. Isang matanda at isang bata. Ano bang masama sa pagkain dito? Wala ba kayong awa? Umalis ka na rin dahil sa anak mong ganyan. Bagsak din ang tindahang ito balang araw. Huwag kang magsalita ng ganyan dito. May sakit ang batang ito. Kung maapektuhan ako ng batang nasa tiyan ko, kaya mo bang panagutan yan? Ang bastos mo. Mabuti na lang at hindi ka ang may-ari ng karinderyang ito. Kanina pa sana ito nagsara. Aling, huwag kayong umalis. Kumain muna kayo ng pansit bago umalis. Hipag, ano nang ginagawa mo? Mahalaga ang bagong taon. Huwag kang magpahirap sa sarili mo. Ang nanay natin ay nagnegosyo ng maraming taon. Hindi kailanman nagpaalis ng customer. Huwag mong hayaan ang iyong ugali na magdulot ng gulo. Masisira ang reputasyon natin. Ang batang ito ay may malubhang sakit. Kung may nakakahawang sakit, kaya mo bang akuin ang responsibilidad na ito? Wala namang nakakahawang sakit ang apo ko. Huwag kayong matakot sa kanya. Ikaw, cute mo naman. Nadudumi ng kapaligiran. Bilis, umalis na kayo. Huwag ka nang mangloko dito. Ang lakas ng loob ninyo. Sino ang nag-utos sa inyo na paalisin sila? Nanay, hindi ko naman. Inaalala ang iyong apo. At pati na rin ang negosyo sa tindahan. Kaya naman pinapaalis sila. Hindi ka naman ganoon kabait. Umalis ka na nga. 8. Ang inyong pansit. Ineng, sasamahan ko ang apo ko. Kakain na lang kami sa labas. Wag na, wag na. Malamig sa labas. Kung magyelo ka, problema ko pa rin yan. Dito na lang kumain. Sister, ang in-order ko ay gulay na noodle. Walang karne at itlog. Baka iyon, nagkamali sa kusina. Pero ito naman, nailabas na, hindi na rin makakakain ng iba. Kayo na lang kumain. Pero, wala akong gaanong pera. Ayos lang. Ito ay sa akin na. Sisingilin pa rin kita, sa presyo ng gulay na noodles. Sa susunod ay, hindi na kita bibigyan ng diskwento. Salamat sa iyo, ate. Ikaw, matandang babae. Sobrang magastos mo naman. Noodles na may karne ng baka. Singilin mo ito bilang gulay na noodles. Spring flour. Talaga namang magaling kang makipagnegosyo. Ako nga, kailangan kong matuto mula sa iyo. Nanay, huwag ka nang gumawa ng gulo, pwede ba? Sa negosyo, sino bang naglalagay ng pera dito? Mali ang ginawa ng check. Anong magagawa ko? Hindi ba ako dapat tumanggap ng kahit isang sentimos? Tingnan mo, si Wang, may matigas na pananalita pero malambot ang puso. Gusto kong tumulong sa mga taong may kahirapan. Nga, tingnan mo iyang sa kabila, sapat ang timbang, mura pa. Hindi nakapagtataka na. Patuloy ang kanilang negosyo. Lola, ikaw na ang mauna. Kumain ka na. Hindi gutom si Lola. Itong batang ito, talagang maunawain. Matalino ang apo ko mula pagkabata. Pero sayang, napakahirap ng buhay niya. Madalas siyang may sakit. Itong batang ito, mukha kang masama. May anemia ka ba? May sakit ka sa bato. Kailangan mo ng kidney transplant. Kidney transplant. Malaking operasyon yan. Mahal yan, di ba? Kailangan ng 500,000. Wala na ang mga magulang niya. Umaasa na lang ako sa 2 hektarya ng lupa sa bahay. Dagdag pa ang pera mula sa pangangalap ng mga basura. Talagang hindi ko kayang gamuting iyon. Ang pagkasira ng bato ay hindi maaaring ipagpaliban. Kailangan ng maagang paggamot, mas maaga, mas mabuti. Kung hindi talaga kaya, maaari tayong humingi ng tulong sa lipunan. Sisi ko na walang kakayahan. Hindi ko kayang gamutin ang apo ko. Wala na akong magagawa, kundi dalhin siya pa uwi. Maghihintay na lang tayo. Huwag kang umiyak, Lola. Hindi natatakot si Bining. Susunod ka. Susunod ka. Huwag kang malulungkot. Ako. Magpapahiram ako sa iyo ng 500,000 para sa pagpapagamot ng anak mo. Ako. Nahiram ko sa iyo ang 500,000 para gamutin ang bata. Totoo ba ito, ate? Talaga kang mabait. Sisisikapin kong gantimpalaan ka. Nanay, nalilito ka na ba? Ito ang perang kailangan ko para sa kasal ko. Bakit mo naman ipahiram? Ang pera ko ito, wala kang pakialam. Kung mangahas kang mangutang ng 500,000 piso, hindi na kita ako kilalaning biyenan. Huwag na nating pag-usapan ang kasal natin. Mas mabuti pang huwag kang magpakasal, para hindi mo ako mangbanta gamit ang bata araw-araw. Talaga bang hindi ka natatakot? Sa ganitong kahirap ng pamilya nyo, paano ka pa makakapag-asawa sa akin? Talagang parang nagbabalik ang mga ninuno. Spring flower, nahihirapan ka nang makuha ito. 1,000,000 gantimpala. Paano mo naman? Maaaring ipahiram sa iba? Ang ganda-ganda ng manugang mo. Wala bang halaga ito sa puso mo? Isang maliit na pwesto ba? Wang, ikaw, anak, naghihintay ka na magpakasal. Yung pera mo, kailangan mo pa ring tipirin. Para sa sariling pamilya. Tama nga,
Iyan ay 500,000. Hindi mo basta-basta maibigay sa mga estranghero. Kahit nagaano pa sila kaawa-awa. Hindi pwede. Ma, narinig mo ba? Ayaw nga nilang pautangin ka. Bakit mo pa pinagdadaanan yan? Ang perang ito ay akin. May karapatan akong magdesisyon dito. Kayo namang dalawa ang gagaling ninyo. Magtrabaho kayo sa labas at kumita ng pera para sa akin. Chonhua, hindi mo nga alam ang tunay na identidad niya, tapos manghihiram ka na lang ng pera. May 500,000 pa. Baka tumakas ang tao. Saan ka kukuha ng pera? Sisi ko ang kapalaran ng apo ko. 8. Ikaw, mag-relax ka. Kukunin ko ang pera. Panghihiram ko para sa paggamot ng anak mo. Gagaling siya. Zheng Yaozu, nababaliw na ba ang nanay mo? Iniwan niya tayo ng walang pakialam para tulungan ang isang estranghero. Nanay mo pa ba siya? Siyempre, nanay niya ako. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya magiging buhay hanggang ngayon. Basta't wala akong pakialam. Ito ang pera ko para sa kasal. Kung manghihiram ka, ayaw kong pumayag. Yaozu, alam mo kung anong ugali ng nanay natin. Alam mo naman, huwag ka nang magsalita pa. Wala akong pakialam kung ano ang ugali ng nanay ko. Ako ang kanyang anak, kaya dapat sa akin ang perang yan. Nanalo si nanay ng 1,000,000. Sapat na ang 500,000 inilaan niya sa'yo. Kawawa naman ang maglola. Ang nanay natin ay nagbibigay din sa'yo ng kabutihan. Sinasabi ko, siya ang malaking asawa. Maraming mga taong kawawa. Sa mundong ito, kung siya ay magpapakita ng kabutihan, ang 1,000,000 ito, hindi pa rin sapat. Kasi, ang aking dowry ay 38,000 na, at may bahay at sasakyan pa. 1,000,000 ay hindi sapat. Yaozu, ang nanay ay nakagawa ng ganitong desisyon. Hindi dahil sa dalawa. May problema ba? Unawaan mo na lang. Naiintindihan ko siya. Sino naman ang mag-uunawa sa akin? Pahiram ng pera sa taong yan? Abay, ano ba yan? Ano ba yung pinagsasabi mo? Mag-asawa na kayo. Mayroon pang 500,000. Ano nang magagawa sa 500,000? Mayroon pang bahay. Paano mo ito susolusyunan? Yung bahay sa bahay. Hindi naman tayo walang matutulugan. Bakit kailangan pang bumili ng bagong bahay? Luma na at sira-sira. Nakatira na ang kuya ko at ang aking hipa. Sobrang siksikan na. Paglipat ni Tingting balang araw, magkakaanak pa sila. Kaya pa bang magkasya? Pagkatapos ninyong ikasal, manatili muna kayo dito. Maghintay na lang ng 2 taon. Bibigyan ko kayo ng paunang bayad. Hindi pwede. Kailangan bilhan niyo ako ng isang bago bahay. O kaya, kayo ay lumipat at ibigay sa akin ang lumang bahay. Siyempre, ang laki ng bahay dito sa bahay. Saan tayo lilipat? Hindi ka pa nga nakapasok sa bahay ko. Gusto mo na bang magdulot ng masama? Wala akong pakialam. Basta ayaw ko na makisama sa inyo. Yaozu, ganyan din ba ang naiisip mo? Okay rin na magkahiwalay ng tirahan. Lumipat na si Tingting para maiwasan ang away. Makakaapekto ito sa pag-unlad ng sanggol. Ikaw, walang hiya ka. Akala ko gusto mo lang na agawin ang bahay ko. Mama, ako at si Yufeng, pwede nang lumipat at umupa ng bahay. Ngayon, mas mahalaga pa rin ang kasal ni Yaozu. Hindi pwede. Hindi pa tayo naghiwalay. Paano kayo makakapag-isa? Kahit na kailangan lumabas, sila lang dalawa ang lalabas. 8. Pakiusap, kumbinsihin mo si Mama. Bigyan mo ako ng 1,000,000. Kung ganoon, lahat ng problema ay masosolusyonan na. Nanay, may natipid pa naman kaming pera. Pahiramin kaya natin sila para sa gamutan. Ang pera mo, o kaya gamitin nila sa kasal. Hindi pwede. Kayong dalawa, nagkakaisang pinipilit ninyo ako. Hindi ko kayang gawin ang mga ganyan ninyo. Ikaw, matigas ang ulo. Gusto mo talagang mag-away ang ina at anak. Masasaktan ang apo mo. Tama na. Gusto mo talagang ipahiram ang pera sa ibang tao. Naging magulo ang bahay. Hindi ito kasalanan namin. Kayo dalawa, huwag niyong gamitin ang mga bata para takutin ako. Kung gusto niyong tumira, kami rin ang mag-aabala. Lilipat kami. Ibibigay ang lumang bahay sa inyo. Mama, isipin mo ulit. Sinasabi ko nga. Yaozu, tatanungin kita ulit. Ikaw ba ay talagang gusto si Su Tingting? Mama, buntis si Tingting ng anak ko. Siyempre, pakakasalan ko siya. CJ, pangbigay, bahay, lahat ay ihahanda ko para sa iyo. Pero pagkatapos ng kasal, anuman ang maging buhay ninyo, huwag ka ring magsisi. Huwag kang mag-alala, tiyak kaming magiging mas mabuti ang buhay namin. Basta, hanggat hindi kami nakakasama ninyo sa iisang bahay, tiyak na magiging masaya kami. Guangzong, ibigay mo ang tiket na ito para ipalit. Ilipat ang 500,000 sa card na ito. Ang natitirang 500,000, ibigay kay Yaozu at sa kanila. Sister, ang 500,000 ito ay para lamang sa pera ng kidney transplant. May mga gastusin pa sa gamot at sa sustento. Kung pagsasamahin, 1,000,000 ang kakailanganin. 1,000,000? Ano? 1,000,000 pa ang gusto mo? Manghihiram ako ng 50,000. Sobrang gulo na ito. Kung manghihiram ng 1,000,000, syempre, magiging sanhi ito ng pagkawasak ng pamilya. Mga pamilya,
Pumayag ang may-ari ng tindahan na ibigay 50,000 para sa pagpapagamot ng bata. Nagsimula na ang pamilya ng labanan na walang katapusan. Ngayon, ang matandang babae na ito ay humihingi ng 1,000,000. Maligayang pagdating sa live stream na humihingi ng 1,000,000 tao. Ikaw, maliit na cutie. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang masyadong magpakalabis. 1,000,000 pa ang gusto mong hiramin. Napakasakin mo naman. Bakit hindi ka nalang magnakaw? Hindi naman ikaw ang nagpapahiram sa akin ng pera. Ang lakas naman ng boses mo. Baka matakot ang apo ko. Madaling matakot ang bata. Ikaw, maliit na cute, umaasa ka sa kabaitan ng nanay ko. Sobrang nagiging makapal ang mukha mo, di ba? Sinasabi ko sa'yo, ngayon kahit 1 sentimo, huwag mong asahang makukuha mo. Kakamanalong mo lang ng milyong gantimpala. Kailangan nilang humiram ng pera. Eksaktong numerong ito. Sabi mo, swerte ba? Tingin ko itong matandang babae. Siguradong alam, tungkol sa pagkapanalo, kaya dinala itong bata, para mandaya ng pera. Ate Wang, maraming manloloko ngayon. Mag-ingat ka. Manahimik na kayo. Sa tingin ko, sa itsura ni ate, hindi siya mukhang manloloko. Nanay, siya ay isang estranghero lamang, at humihingi pa ng sobrang laki. 1,000,000. Hindi naman siya manloloko. Magnanakaw na pala siya. Chunhua, alam kong mabait ka. Gusto mong tulungan ang bata. Pero yung 1,000,000 na yan, inihira mo lang, nasira na ang bahay mo, dahil dito. Sister, mabait kang tao. Hindi ko dapat pinahirapan ka. Kung may dapat sisihin, sisihin mo na lang ang buhay ng apo ko. Lola, masakit ako. Sisi ng lola, walang silbi. Bakit ka sumama sa akin, at nagdusa kasama ko? Itong 1,000,000, inutang ko. Mabilis mong dalhin ang bata, pumunta ka sa ospital. Nanay, sira ulo ka. 1,000,000, pinahiram mo sa estranghero. Ano ang gagawin namin ni Tingting? Hala, ang cute nitong bata. Ang galing mong umarte. Umalis ka na, ikaw. Tingting, masakit. Masakit. Lola, masakit. Tingting, tigil mo na yan. Sanggano, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Magsara ka na. Ikaw ang dapat magsara. May sakit ang bata. Bakit ang ingay nyo? Umalis ka na nga dyan. Chunhua, ang tanga-tanga mo naman. Binigay mo ang 1,000,000 sa isang estranghero. Si Yao Zu, paano hindi magagalit yun? Wang, sinuportahan kita sa paggawa nito. Mabuting tao, mabuting gawa. Pero, huwag ka ring maging padalos-dalos. Tama nga, ito ay 1,000,000. Pautangin mo sa estranghero. Baka ito ay parang karne na ibinato sa aso. Walang balikan yan. Kung ipapautang mo ang 1,000,000 at mawawalan ka ng pera, huwag na tayong pag-usapan ang kasal. Kailangan kong paluin ang batang ito. Nanay, narinig mo ba? Agad na ibigay mo sa amin ang pera. Hayaan mo ring humupa si Tingting. Hindi ka pa kasal. Dahil dito, pinipilit mo ako. Ikaw, gusto mo bang magalit ako kaysan? Ikaw na ang naghahanap ng gulo. Pinabayaan mo ang sarili mong apo. Nakikialam ka sa isang mandaraya. Mga kaibigan, pakiusap, bigyan niyo ako ng opinyon. Mga kaibigan, pakiusap, bigyan niyo ako ng opinyon. Tama nga, Wang. Sila'y may hindi kilalang pinagmulan. Ang iyong manugang ay may punto. Tama nga, 1,000,000 ito. Hindi ito maliit na halaga. Kahit na hindi sila mga manloloko, hindi mo ito mautang ng buo. Chunhua, si Tingting, buntis kay Yao Zu. Pakitunguhan mo siyang mabuti. Huwag mong pababayaan ang pamilya. Kung hindi, masisira ang pamilya natin. Ginoo Yang, huwag mo nang palakasin ang apoy. Ito ay usaping pamilya namin, kaya naming ayusin ito. Kuya, alam ng mga tao sa labas. Sinasuportahan ako. Bakit hindi ka makipagtanggol sa akin? Bilang kapatid, huwag ipagsabi ang mga kahihiyan sa pamilya. May mga bagay tayong dapat pag-usapan ng sarado ang pinto. Huwag gawing malaking usapan ito. Hindi ba't tayo nag-uusap? Cheyenne, siyang gumawa nito, mama. Sobrang labis na ito. Ang perang ito ay akin. Hindi ba? Mali pa rin ba ako? Nanay, huwag ka na ring magalit. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag tayong mag-away dito. Huwag hayaan ang mga estranghero na makita ang ating kahihiyan. Joke lang. Bukas na ang pagbibigay ko ng pang-abot. Kung ang kasal sa huli, hindi ko magawa. Nay, ikaw ang pinakamalaking joke. Chunhua, ibigay mo ang 1,000,000 kay Yao Zu. Para sa inyong pamilya, wala ng problema. Nakasolusyon na. Binigay mo ang perang ito sa isang estranghero. Siya, anong may bibigay niya sa iyo? Maaari ba siyang magbigay para sa iyong pagretiro? Ano ang kinalaman mo dito? Huwag kang makialam. Para sa apo ng iba, kahit ang sariling apo, hindi mo na inaalagaan. May ganyan bang lola? Sige na. Salamat sa iyong kabutihan. Hindi ko na kayang kunin ang perang ito. Hindi dapat maapektuhan ang pagkakasundo ng pamilya ninyo. Ipinahiram ko sa iyo para sa pagpapagamot ng bata. Kapag gumaling ka, ibalik mo sa akin. Zheng Yao Zu, kung magpapatuloy ang ina mo, sasaktan ko ang bata. Gagawin kong walang lahi ang pamilya niyo. Nanay, hindi ka nag-iisip para sa akin. Dapat naman para sa apo mo. Hindi dapat utangin ang perang ito. Tingting, may mga bagay na pwedeng pag-usapan. Huwag magpadalos-dalos. Huwag gawing dahilan ang bata. Hindi ko talaga maintindihan. May pera siya sa kamay.
Hindi niya ito ibinibigay sa kanyang anak at apo. Ibibigay niya ito sa isang estranghero para magpagamot. Makatwiran ba ito? Kahit gaano sila kahirap, bigyan mo na lang ng 10,000. Ganun na nga. Ibinigay mo ang mahigit 100,000 na lahat. Ting-ting, sira na ang isip mo, ma. Sira na. Ang dami namang pera. Kailangan talagang pag-isipan ito. Kausapin mo ang nanay. Kung si nanay ay patuloy na ganito ang ugali, matatapos tayo. Nanay, may katwiran si Yaozu. Isip-isipin mo pa. Huwag masyadong mangutang. Sister, kailangan ng anak mo ng pera. Ayaw ko na ng pera mo. Binbin, tara na. Huwag. Itong pera. Nakadesisyon na ako. Utangin ko sa iyo para sa gamot ng bata. Sa ibang bagay, mag-iisip pa ako ng paraan. Nanay, hanggang kailan mo pa ito ipagpapatuloy? Pinautang mo ang pera sa kanila. Ano na ang mangyayari sa kasal ko? Tungkol sa kasal mo, gagawan ko ng paraan. Tungkol dito, huwag ka nang makialam. Si Yaozu ba ay tunay mong anak? Dahil sa isang estranghero, pati ang sarili mong anak at apo ay ayaw mo na. Baka naman may problema sa isip mo. Hindi dahil sa akin. Dapat kayong magkaaway ng iyong anak. Umalis na ako. Huwag ka nang mag-isip ng marami. Mahalaga ang gamutin ang bata. Itong pera ihawak mo ito. Pero ikaw, maliit na cute Huwag mo akong gawing tanga. Dalhin mo ang apo mo. Umuwas ka na. Ako, may sakit ang apo mo. Yan ay problema niyo lang. Sabihin mo sa tita, gusto mo lang makuha ang simpatsya niya. Niloloko mo lang siya para sa pera. Umuwas ka na. Yaozu, huwag kang magpakatanga. Bata pa siya. Guangzong. Mahina ang katawan mo. Hindi mo mapipigilan si Yaozu. Kahit hindi ko kaya, pipigilan ko pa rin. Hindi natin dapat hayaang masaktan niya ang bata. Kuya, sa katawan mo na yan. Hindi pa sapat para sa isang suntok ko na makakabigay sa'yo. Huwag mo na akong pigilin. Kasi baka masaktan kita. Tuluyan kang maging pasanin ng pamilya natin. Ikaw na, walang utang na loob na tao. Ginawa ng kapatid mo to para sa'yo. Kaya siya naging ganyan. Itong pera, hindi ko dapat ibigay sa inyo. Sinasabi ko sa'yo, ganyang katawan ng kapatid, nasa alanganin lagi, parang may sakit na tao. Baka isang araw, mamatay na lang. Umaasa ka pa ba sa akin? Na ako ang mag-aalaga sa iyo. Yaozu, gagaling din ang kapatid mo. Hindi ko papayagang sabihin mo iyan tungkol sa kanya. Nagpapagamot siya. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakaraang taon. Wala pa ring pagbabago. Sa tingin ko, mas mabuting huwag na lang gamutin. Bumili na lang ng inumin. Mas mabuting makaalis na. Ikaw. Kayo. Nanay, ayos ka lang, nanay? Magkakapamilya naman tayo. Paano ninyo nasasabi ang mga ganyang masasakit na salita? Matanda na si nanay. Kailangan ninyong unawain siya. Naiintindihan ko siya. Sino ang naiintindi sa akin? Bakit ibinibigay ang pera sa ibang tao? Tama ba iyon? Binbin. Huwag mong takutin si Lola. Yufen, bilisan mong kumuha ng taxi. Tumawag ng ambulansya. Huwag kang mag-alala sa ibang tao. Bakit ka nagmamadali? Bibigyan mo ng pera ang ibang tao. Huwag mong isipin. Su Tingting, huwag kang makialam dito. Ang bata ay dumudugo. Kailangan agad dalhin sa ospital. Ano nang pakialam ko sa kanya? Kapatid, sobrang labis ng sinabi mo. Isang buhay din ang nakataya dito. Hindi ka naman pwedeng mabuntis. Siyempre, hindi mo maiintindihan. Si Tingting, gumagawa siya nito para sa kapakanan ng sariling anak niya. Pero, hindi rin pwedeng nakatingin lang. Habang siya ay nagiging masama. Yang Yufen, napakabuti mo. Pero, hindi ka naman marunong mangitlog. Kaya kinuha ka ni Lao Zeng. Talagang walang silbi. Para sa akin, mas mabuting umalis na. Hayaan na lang na mag-asawa ulit ang kuya. Bilang kapatid, wala itong kinalaman kay Yufen. Ang pangunahing dahilan ay ako. Nagdudulot ako ng pasanin sa pamilyang ito. Kayong dalawa, tama na ba ang gulo ninyo? Sinasabi ko sa inyo, ang pera ko, huwag ninyong asahan kahit 1 sentimo. Kahit na mayroon, para lang yan sa pagpapagamot ng kuya mo. Para sa paggamot ng kuya. Kapatid, ang sakit na ito. Ano man ang gawin, hindi ito gagaling. Sa hinaharap, hindi ka naman umaasa sa akin. Para sa iyong pag-aalaga, di ba? Ikaw, anak ng demonyo. Dapat noon pa. Tinakpan ko na ang iyong bibig. Sige na, huwag na kayong mag-ingay. Agad na itapon ang batang ito. Huwag magtagal sa loob ng tindahan. Boss Yang, tumulong ka. Iangat mo ang batang ito palabas. CJ. Isa. Ito ang guwanyo ng mga sanggol. Si Shanghai ang batang lalaki. Hindi ako nagkakamali, di ba? Paano ito posible? Aking mahal na ina. Sino?
Kumikilos ang mga Diyos. Sila talaga. Nandyan na naman ang mga Diyos. Tapos na, tapos na. Nakasakit ako sa bodhisattva. Hindi ba niya ako parurusahan? Bakit ganito? Kanina lang ay sinisigawan ko sila. Wang Chonhua, dapat kang gumawa ng mabuti. Ano man ang iyong mga pangarap, sabihin mo lang. Maliit, Kuan Yin, isa lamang akong ordinaryong tao. Nais ko lamang na magkaisa ang pamilya. Malusog ang katawan. Liwanag ng angkan. Kuan Yin, ang panganay kong anak ay may karamdaman sa loob ng maraming taon na hindi maalis. Umaasa ako na matutulungan mo ako. Wang Chonhua, iunat mo ang iyong kamay. Kainin mo ang gintong pil na ito. Ang sakit ay mawawala. Makatutulong din ito sa pagpapahaba ng buhay. Guangzong, halika, kumain ka na. Mama, itong elixir. Mas mabuting ikaw na lang ang kumain nito. Bodong bata, maging masunurin. Halika, kumain ka na. Guangzong, ano ang nararamdaman mo? Epektibo ang gamot na ito. Hindi na ako. Ubo. Ramdam ko ang lakas sa buong katawan ko. Salamat, Guanyin. Salamat, Guanyin. Wang Chonhua. Ano kang gusto mong hilingin? Guanyin, may isa pa akong hiling, na sana ang aking panganay na manugang. Makatutulong ito sa pamilya Zeng na magkaroon ng anak. Malusog si Zeng Guangzong. Sa loob ng 6 na buwan, siguradong mabubuntis siyang Yupen. Salamat, Buddha. Wang Chonhua, mayroon ka bang nais? Ang dalawa kong suliranin, nakalutas na ang lahat. Ako, ang nais ko lang, na tayo ay maging masagana at makapangyarihan, na ang mga tao ay masaya at malusog. Ayos, ayos, ayos. Ang iyong tapat na hangarin. Tiyak na makakamit. Salamat, Bodhisattva. Salamat, Bodhisattva. Salamat, Bodhisattva. Ling inumin, Bodhisattva. Meron pa akong mga hangarin, Bodhisattva. Huwag kang umalis, Tita Wang, tunay kang pinagpala. Nakakuha rin siya ng kayamanan, at gumaling pa ang sakit ng anak niya, na, Wang, ang swerte mo naman ngayong bagong taon. Sunod-sunod ang magandang kapalaran mo. Kung ganoon, ang bayad sa pagkain na ito, libre na lang ninyo ako, ha? E paano naman yon? Nabubukas ako ng tindahan para magnegosyo. Pero kailangan kumita. Ganito na lang, bibigyan ko ng isang bote ng inumin. Ang bawat mesa ng mga bisita. Ito. Nanay. Ano ang gagawin sa scratch card na ito? Ganyan ka sa nakatatandang kapatid mo. Wala itong kinalaman sa iyo. Ang lottery ay may palitan. Ngunit may takdang panahon ito. Mas mabuting ipalit na agad. Baka may mangyaring hindi maganda. Alam ko ang aking ginagawa. Walang anuman, huwag kang mag-alala. Narito ang iyong maswerteng cake. Mga kaibigan, pasensya na po. Ang maswerteng cake ngayon ay ubos na po. Huwag na po kayong pumila. Pwede na po kayong umuwi. Boss, hayaan mo na lang na magluto ang kusina ng ilang dagdag na pagkain. Handa kaming maghintay. Nga, narinig ko na masarap ang pancake ng kayamanan nyo. Nag-drive pa ako mula sa malayo. Hindi mo ako pwedeng. Umuwi ka na walang dalang kahit ano. Ay nako, mga kaibigan. Ganito kasi, dahil sa proseso ng paggawa ng pansit habhab, napaka-espesyal. Kaya araw-araw, isa lamang daang bahagi ang aming maihahain. Sana'y maunawaan ninyo. Sige na, huwag na nating pasakitin ang boss. May mga patakaran ang bawat industriya. Mga kaibigan, bumubukas tayo tuwing alas 8. Dumating kayo ng maaga. Tiyak na makakakain kayo ng maswerteng kakanin. Pasensya na talaga ngayon. Ang sarap ng mga kakanin nyo. Dapat ay palakihin ang produksyon. Gumagawa ng ganitong mga marketing na gutom. Pinahirapan lang ako na bumalik. Tama, hindi pa ako nakakita ng ganitong boss. Na pinapaalis pa ang negosyo. Gusto ng ibang tao na kumita. Hindi pa sila handa. Ito, nagbebenta ng tikoy. Hindi lang siya nag-iisa. Gusto ng lahat kumain. Pwede kayong bumili sa tindahan ko. Nagbebenta rin kayo ng tikoy? Masarap ba? Siyempre. Maaari mong subukan muna. Kung hindi masarap, walang bayad. Yang daho. Gumagawa ka ng mga cake na maswerte. Kahit aso, ayaw kumain. Gumagawa ka ng mga cake na maswerte. Kahit aso, ayaw kumain. Maliit na bata. Anong sinasabi mo? Sasabihin ko sa iyo. Ang aking lihim na resipe ay naipabuti na. Ang lasa ay tiyak na magugustuhan ng lahat. Ikaw lang ang nasisiyahan, di ba? Huwag mo akong lokohin dito. Magsimula na tayo. Ayos na, ayos na. Mas mabuti pang maaga akong dumating bukas. Mali yung nabili kong lasa. Hindi ito kakainin ng anak ko. CJ, magandang umaga bukas, ha? Maliit na toro. Sinadya mo ba talagang guluhin?
Hindi ba kayo nagnenegosyo sa inyong pamilya? At ayaw mo pa akong magtrabaho? Natatakot lang ako na masira ang reputasyon ng aming Kipa Kaigaw at mapahamak ang tindahan ng pamilya natin. Nariyan naman ang kuya mo para sa reputasyon ng Kipa Kaigaw. Ano nang pakialam mo? Sa mga bagay na ito, Yang Dahu, huwag kang mangudyok dahil mahina ang negosyo mo. Pwede kang pumunta sa tindahan ko para maghugas ng pinggan. Chonhua, hindi mo pa rin ako naunawaan. Ako ay tao na may malalaking negosyo. Hindi ko pinapansin ang mga ito. Wala akong pakialam dyan. Mahal ang pera para sa kasal. Kailan mo ako bibigyan? Anong pera para sa kasal? Yung si Su Tingting. Hindi talaga ito magandang bagay. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako sumasang-ayon sa kasal na ito. Kung gusto mong magpakasal, ikaw na ang bahala. Nanay. Nanay. Anong ginagawa mo dito? Hayaan mo akong makita. Bakit ang masarap ng aming cake ng yaman? Napakasarap. Anong maganda dito? Ituturo ko sa iyo kung paano gumawa sa hinaharap. Mabilis, lumabas ka. Bilisan mo, nanay. Hindi naman ayaw ni nanay na matuto ka. May dahilan si nanay. Yaozu. Kamusta si Yaozu? Yaozu. Kamusta si Yaozu? Nakausap mo na ba ang nanay mo tungkol sa pera? Kailangan pang maghintay. Ayaw mo ba, Tingting? Mag-isip tayo ng ibang paraan. Anong paraan ang maisip natin? Kung hindi pa rin tayo makakuha ng pera, sinaktan ko lang ang bata. Magandang aso, wag magharang. Mabilis, umalis ka na. Magandang aso, wag magharang. Mabilis, umalis ka na. Yaozu. Buntis ang girlfriend mo. Kulang ka ba sa pera? Siyempre, kung hindi ako kulang sa pera, hindi sana ako nag-asawa na. Kailangan ko ba iyon? Para magtiis sa kahihiyan ng nanay ko? May alam akong paraan para kumita. Gusto mo bang tingnan ito? Anong paraan ang meron ka? Huwag mo kaming lokohin. Sumama ka sa akin. Malalaman mo, baka makakuha tayo ng malaking pera. CJ, ikaw ang mauuna. Titingnan ko kung ano ang nangyayari. Madali lang. Tingnan mo, Yaozu. Ito ang ating maswerteng cake. Hindi mo na kailangang tikman para malaman. Anong klaseng bagay ito? Kaya ba itong ihambing sa akin? Walang sikreto. Hindi ninyo kailanman magagawa ang ganitong lasa. Yaozu, tungkol sa iyo, narinig na namin. Sobra na ang nanay mo. Nang dahil sa donasyon ng pera. Sa tingin ko, dapat tayo mga lalaki, kumita ng sarili nating pera. Ginoong Yang, madali lang ang sinasabi mo. Kung ganito kadali kumita ng pera, hindi na sana ako si Zeng Yaozu. Matagal na sana akong yumaman. Basta't, maibigay mo ang lihim ng paboritong cake. At ang proseso nito, ganito tayo. Sabayan nating ibenta ang lihim na resipe. Magbukas ng prangkisa. Mga Pino, bata, madali lang. Kikita tayo ng higit sa 1 milyon. Boss Yang, gusto mo ba? Ang lihim na resipe at proseso ng kakanin ng tagumpay. Kailangan mo munang sundin ang isang kondisyon ko. Anong kondisyon ang gusto mo? Sabihin mo. Kailangan mong ibigay ang 300,000 bilang kasal ni Tingting. CJ. Mom, abala ang tindahan. Mag-hire ka lang ng 2 tao. Huwag kang magpakaabala. Sa sarili mong katawan, ay okay lang. Sa sarili kong katawan. Huwag kang mag-alala. Mag-hire ka ng 1 pang tao. Dagdag lang, maraming daang piso na sahod. Sa negosyo, kung makakapag-ipon, mag-ipon. Lahat ng kasalanan ko, dati mahina ang katawan ko. Palaging nagkakasakit at gumagastos. Pinapahirapan ko si mama sa pera. Gusto kong mabilis, makatulong sa pamilyang ito. Sige, simula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa tindahang ito. Pero tungkol sa tindahang ito, ibinigay ito sa akin. Ni Yaozu, ano ang gagawin ko? Magkakaroon ba siya ng opinyon? Ano bang opinyon ang mayroon siya? Puro walang ginagawa buong araw. Umaasa pa ba tayo na magnenegosyo siya? Mas mabuti pang, isara ko na lang ang tindahan. Ma, bata pa si Yaozu. Kapag nag-mature siya, siguradong, mag-iisip siya ng paraan para kumita. Hintayin mo na makapagtrabaho siya ng maayos. Kahit na ang inahin ay makakakyat na sa puno. Nanay, nasa puso mo ba ako? Ganito kapangit? Yaozu, huwag kang magkamali ng akala, nanay. Hindi iyon ang ibig sabihin ni nanay. Kuya, alam ko sa puso ko, na palaging pabor si nanay sa'yo. Pero hindi naman pwedeng, hindi ako bigyan ng pagkakataon para kumita. Pagkakataon. Nanay, gusto kong matutong gumawa ng masarap na cake. Nanay, gusto kong matutong gumawa ng pansit na masagana. Yaozu, bakit bigla kang gustong matuto ng pansit na masagana? Dati, hindi mo ba ito kinainisan? Na nandyan sa kusina, hindi ba hindi ito angkop noon? Ngayon, gusto ko lang kumita. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, kaya kong magpatuloy. Sa likod ng kusina, malamig sa taglamig at mainit sa tag-init. Usok at apoy dito. Ikaw na ito, walang ginagawa. Hindi ako naniniwala. Tita, ngayon ay buntis ako. Sa anak ni Yaozu, kailangan ng pera para sa buhay sa hinaharap. Gusto niyang matutong gumawa ng biskwit. Bakit hindi mo siya pinapayagan?
Sabi ng kapatid na babae na, itong kakanin na ito ay minana mula sa ninuno. Dapat lang naipasa kay Yaozu. Talagang nararapat lang iyon. Itong kakanin na ito ay hindi basta-basta ibinabahagi. Ngayon, siya ay balisa at di mapakali. Hindi ako mapapayagang ituro sa kanya. Nanay, naaalala ko ang aral ng ating ninuno. Huwag ipaalam sa iba. Kapag kumita na ako sa hinaharap, mas madali na para sa'yo. Tama ba? Ma, turuan mo na lang siya. Para sa kanya at para sa pamilya natin. Bata pa siya ngayon. Hindi pa oras para mag-aral. Hintayin mo pa. Tita, talagang may paboritismo ka. Gusto mo lang ibigay kay kuya ang kayamanan. At ipasa ang negosyo sa kanya. Hindi nakababatang kapatid. Mali ang pagkaintindi mo sa nanay. Sa totoo lang, laging nandyan ang mama. Para sa kasal nyo. Naghahanap siya ng pera. Naghahanap ng pera. Nasaan ang pera? Ngayon gusto kong gumawa ng maswerteng cake. Pero ayaw pang makipagtulungan. Kung ayaw magturo, edi wag. Ayoko na, umalis na ako. Itong taong ito, dapat hindi ko siya pinanganak. Nanay, kalmado lang kayo. Si Yaozu ay bata pa. Pero naniniwala ako kay Yaozu. Balang araw, maiintindihan niya kayo. Ting-ting. Maganda, masaya, supli. Ting-ting. Zeng Yaozu, sobra na ang nanay mo. Ngayon ayaw ka na niyang turuan. Anong gagawin natin? Hindi niya ako tinuturuan. Kaya ko namang gawin ito mag-isa. Ting-ting, baka makahanap tayo ng lihim na resipe. Nga, kapag mayroon tayong lihim na resipe, maaari tayong magsagawa ng proseso ng paggawa. Kung magtagumpay tayo, tayo ay makakagawa ng pera mula sa lihim na resipe. Ngunit, kung ang lihim ng cake natin pagsasagana ay mailabas at lahat ay makakagawa ng cake natin pagsasagana, hindi ba mawawalan tayo ng negosyo? Ito ay may kinalaman sa atin. Ano bang kinalaman ito? Tignan mo. Ibinigay ng nanay mo ang tindahan sa kuya mo. Saktong ibinigay ang lihim na resipe sa atin. Swerte, ito ay makatwiran. Tama nga, kapag kumita na ako ng malaki, masaya na ang nanay ko, hindi na siya magkaka-interes. Magsimula na tayong maghanap ng lihim na paraan. Tapos kopyahin ito. Pagdating ng panahon, kahit na matuklasan ito ng nanay mo, hindi tayo aamin. Hindi siya makakakuha ng laban sa ating dalawa. Walang magagawa, ayaw talagang aminin. Tara na. Kanluran. Ting-ting, ama, sa kahong ito, bukod sa ilang lumang damit, wala namang anuman. Ito rin ay isang tambak ng basura. Ganito lang kaliit ang lugar. Saan kaya ang lihim na aklat? Isipin mo ulit ng mabuti. Mayroon bang partikular na lugar na hindi madaling makita? Talaga meron. Swerte, pagsasama, negosyo, ting-ting, tulungan mo ako. Ito ang lihim na resipe ng kayamanan na cake. Kapag nagawa mo na ang sample, tayo ba ay mabebenta na ang lihim na resipe para kumita? Ting-ting, tara, magpapakopya tayo ng isang kopya. Yaozu, anong ginagawa niyo sa kwarto ni Mama? Ano nang meron? Inaasikaso lang namin ang kwarto ni Mama. Tingnan mo kung may mga maruming damit si Mama. Bakit bigla kayo naisipang maglaba para kay Mama? Dati hindi ba ako palaging napapasakit ng ulo kay Mama? Ngayon gusto ko lang sanang makabawi. Kapatid, kung wala ka namang ginagawa, sige, aalis na kami. Sandali lang, kayo ba nag-ayos sa kabinet ni Nanay? Kuya, ito ay mula sa paglilinis kanina. Hindi sinasadyang naayos. Ibabalik ko na ito ngayon. Yaozu, kinuha mo ba ang gamit ni Nanay? Kuya, kinuha ko ang sikretong reset ng kakanin ng tagumpay. Ayaw ni Nanay na ituro sa akin. Gumawa ko ayon sa reset. Ano ang mali doon? Kailangan mo ng pahintulot mula kay Mama bago mo kunin ang lihim na resipe. Dapat mong malaman na mahalaga ang resipe na ito para sa ating pamilya. Kapatid, buntis ako ngayon. Ang kita ay nakasalalay lamang kay Yaozu. Isipin mo na lang na hindi mo nakita. Pero kapag lumabas ang lihim na ito, magkakaroon ito ng epekto. Sa negosyo natin, Brod, huwag kang mag-alala. Ang lihim ng cake na yumayaman ay kayamanan ng pamilya natin. Hindi ko ito basta-basta ibabahagi. Tara. Hindi pwede. Kailangan munang malaman ni Mama. Hindi ka pa pwedeng umalis. Nakakainis ka. Anong ginagawa mo? Ano bang gusto mong mangyari? Ate, sabi mo hindi ka maganda ang pakiramdam. Ayaw mo akong pigilan.
Yaozu, kung ilalabas mo ang lihim na ito, kapag may nangyaring hindi maganda, alam ng nanay, tiyak na hindi niya ito kakayanin. Sa mga nakaraang taon, sa pagpapagamot sa iyo, ilan na ang nagastos? Ngayon, kailangan pa bang tingnan ang lihim na resipe, na hindi alintana ang aming kaligtasan? Bakit ganyan kakawalang awa? Kung gusto ninyo, napamahalaan ang negosyo ng pamilya, maari ko itong ipasa sa inyo. Sa wakas, tayo ay pamilya. Ako na, kapag kumita na ako ng malaki balang araw, hindi ko na ito papansinin. Yung lumang bahay mo, Yaozu, itong tindahan, ay ang pawis ng ating ina sa buong buhay niya. Ang resipe na ito ay minana pa. Kailangan mong tandaan, kapatid, huwag kang mag-alala. Kapag natutunan ko na ang paggawa ng maswerteng cake at nakapag-ipon ng malaking pera, ibabalik ko ito kay nanay. Pero si nanay, hindi ba't sinabi niyang maghintay ka pa? Bakit ka nagmamadali? Pwede tayong maghintay. Hindi makapaghintay ang bata sa tiyan ko. Hindi na pwedeng maghintay. Natuto si Yaozu na gumawa ng masarap na kakanin. Para sa lahat, isang magandang bagay din ito. Huwag mo na kaming pigilan. Ayos ba? Sige na nga. Yaozu, pero kailangan mong tandaan, ang resipe na ito ay huwag na huwag ibubulgar. Bro, huwag kang mag-alala. Kapag kumita ako ng malaki balang araw, pati si mama ay puri ako. Bansa, pahayag. Yaozu, anong ginagawa niyo? Nanay, bakit ka bumalik? Hindi ako babalik. Naghihintay ako na sabay-sabay ninyo akong batuhin. Ipinagsabi ang lihim na resipe, tapos sinira ang tindahan natin. Nanay, gusto ni Yaozu na matutunan ang paggawa ng cake na yumayaman. Gusto niyang kumita para sa mga anak. Ibigay mo na lang sa kanya. Naapektuhan siya ng masamang isip. Ngayon, pinipigilan ko siya. Para sa ikabubuti niya. Nanay, para ito sa kapatid ko, di ba? Hindi mo ako tinuruan kung paano gumawa ng cake na mayaman. Gumawa ako gamit ang lihim na resipe. Ano ang mali ko? Tayo ay natututo ng kasanayan para kumita. Ito ay para sa kabutihan ng pamilya. Akala niyo ba kapag mayroon kayong lihim na resipe, madali na lang gumawa ng cake na mayaman? Walang pinakamahalagang hakbang na dapat sundin. Hindi ninyo kayang gawin ang ganung lasa. Ma, huwag kang mag-alala. Matalino ako. Hindi mo na kailangan akong turuan. Kaya ko rin itong gawin. Ayos. Kung ganun, pangangakuan mo ako ng isang kondisyon. Ibibigay ko sa inyo ang resipe na ito. Anong kondisyon? Totoo ba? Huwag ipagsabi sa iba. Kung hindi, papalayasan kayo. CJ. Sang-ayon kami. CJ, ngayon pipirma tayo ng kasunduan. Ayos. Nanay, mula ngayon, akin na ang resipe na ito. Walang sinuman ang pwedeng humadlang. Kailangan natin ko pa rin ang usapan. Pero kung lalabagin mo ang kasunduan, huwag mong sisihin ako kung ako'y magbago ng anyo. Itataboy kita sa labas ng bahay. Tita, huwag kang mag-alala. Kapag kumita kami ng pera, papangakuan ka namin ng magandang buhay. Nanay, lumaki na si Yaozu. Panahon na para siyang makipagsapalaran. Kaya siya ay magiging mature. Mula bata siya, hindi siya nakakaranas ng hirap. Natatakot akong siya ay maligaw ng landas. Itong cake ng yaman, magandang magpatalas ng kanyang ugali. Nanay, ang daan na dapat tahakin ni Yaozu. Walang makakapalit dito. Mag-relax ka lang. Kalimutan mo na, hayaan mo na siya. Lamb meat essence powder. Ano ang lasa? Lumalabas na mas masarap. Yaozu, ang galing mo. Siyempre, ito ang bahay namin. Mga bagay na minana, gawa ko ito sa aking mga kamay. Siyempre, masarap ito. Tikman mo, Chong. Magandang lasa. Pero kulang pa ng kaunti. Boss Yang, anong ibig mong sabihin? Hindi ba ang mga kakanin na ginawa ko ay mas masarap kaysa sa inyo dalawa? Hindi ba? Hindi. Yaozu, Lao Yang, hindi siya. Hindi niya iyon ibig sabihin ah. Ang nagawa mo ay napakabuti na. Ngunit wala pa rin. Kasing ganda ng luto ng nanay mo. Subukan mo, tingnan mo. Medyo kulang pa ang lasa. Sayang itong lihim. Nawawala ang huling pahina. Walang huling proseso. Hindi ito magagawa. Kumpletong tikoy. Kung sana, mula bata ka pa, kasama ang nanay mo, natutong gumawa ng tikoy. Ayos na. Ano ngayon ang gagawin? Tuwing pinapagawa ako ng nanay ko, ng mga biskwit na mayaman, sa huling hakbang, itinataboy niya ako palabas. Huwag mag-alala. Malayo pa ang mga biskwit na mayaman. Pinakamagandang lasa. Kailangan pa ng isang tao. Sobrang sariwa ng pagkain ngayon. Tungkol kay Yaozu, kamusta na siya lately? Siya, abala sa pag-aaral ng mga kakanin para kumita. Ayos lang iyon. Pinapasensya ko na ang kanyang ugali. Kung kailangan mo ng pera, meron akong kaunting kailangan. Baka pwede mo munang gamitin. Hindi pwede yan. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang naging pasanin ko. Sobra na akong nakakaramdam ng guilt. Tungkol sa usaping dote, sasagutan ko ito sa sarili ko. Anong sinasabi mo? Ilang taon na tayong magkaibigan. Matagal na tayong magkakilala. Kung may nangyari sa'yo, hahayaan ba kitang mag-isa? Mama, Tiyohi, bumalik na kayo. Nandito ka sa tindahan para tumulong. Ayos lang ang katawan mo, huwag kang mapagod. Nasa bahay lang ako. Walang ginagawa lang naman ako. Mas mabuti pang pumunta sa tindahan. At tumulong. Titohi, tutulong po akong magdala ng mga gulay.
Ang sariwa naman ng mga gulay na ito. Tingnan mo ang kutis mo, parang gumanda na ng husto. Simula nang mangyari, ang pangyayaring iyon, ang katawan ko, ay gumaling na ng husto. Tingnan mo, ang pamilyang ito. Mapagmahal na ina at anak, nakakainggit talaga. Hindi ka makakalabas ng garing mula sa iyong bibig. Kaninong dapat mong asahan ito? Sa taong ito, ang negosyo ng inyong pamilya ay ang ganda. Dahil dito, halos hindi na kami makapagpatuloy. Ngayon, kapag tinitingnan ko kayo, parang nakakain ng langaw. Nakakasuka, masama ang negosyo ng iyong restaurant. Dahil sa hindi magandang lasa, dapat kayong mag-focus sa mga putahe. Huwag dito magpasikat. Si Ginoong Ki, ang Spring Flower Restaurant, ay ang ganda ng negosyo. Iyan ay lahat dahil sa iyo. Ang aking restaurant, gusto lang makahanap ng isang chef na katulad mo, Yang Dahu. Ano ang ibig mong sabihin? Aba, Ki, gusto mo ba? Pumunta ka sa tindahan ko para magtrabaho ah. Pinapapunta mo akong magtrabaho sa tindahan mo. Wala akong narinig na mali, di ba? Lauhe, napakagaling ng iyong pagluluto. Alam ng lahat, na lahat iyon. Ako, matagal na kitang gustong anyayahan dito. Pero kasi, walang tamang pagkakataon. Ngunit, ngayon ay mayroon na. Tayo na. Magpakitang gilas, Yang Dahu. Huwag kang mag-ingay dyan. Anong kalokohan ito? Tingin ko, mas mabuting bumalik ka, at mag-aral ka pa ng mga putahe. Ginoong Ki, Ginoong Yang, sa pagkakataong ito, taos pusong iniimbitahan ka. May malaking proyekto, tiyak na makikita mong kumikita ka ng malaki. Huwag mo akong gawing biro, kahit na totoo, hindi ko ito kailangan. Tinanggihan na ni Uncle Ki. Magsialis na kayo. Old Ki, nasa tindahan ka ni Chunhua. Magkano? Dadagdagan ko ang sweldo mo. Hindi kita pababayaan. Ano namang masama sa 8,000 sa isang buwan? Ang galing naman magluto ni Lauhe. Nakakatulong siya sa inyo para kumita ng maraming pera. 8 lang ang ibinayad mo sa kanya. Sobrang itim naman ang puso mo. 8 patag, mas mataas pa sa'yo. Ang chef ng restaurant. Bukod pa rito, madali lang ang trabaho ko rito. Sa maliit na lugar na ito, medyo mataas din naman ang sweldo ko. Matandang He, pinag-iisipan mo ba si Wang Chunhua? Niloloko kita, ang kanilang pakaigaw. Napakabenta nito. Kumita kayo ng napakaraming pera. Dapat sana ibinigyan kanila ng mas malaking bahagi. Ganito, pumunta ka kay Laoyang. Bibigyan kita ng 10,000 isang buwan. Bukod dito, ano naman ang tungkol sa dividendo? Mga tao nyo, na parang nagtatapo ng kabayo pagkatapos ng trabaho. Marami na akong nakita. Huwag na magsalita, mananatili lang ako dito at hindi aalis. Ayos lang, si Hishuk ay hindi ganyan. Hindi ninyo basta-basta maaring suhulan ng kaunting pera. Kayo, mas mabuting humanap na lang ng ibang tao. Sa lipunang ito, walang sinuman ang makakalaban sa tukso ng pera. Manghe, magtrabaho ka sa tindahan ko. Magbibigay ako sa iyo ng 15,000 piso kada buwan. Ano sa palagay mo? Magbibigay ako sa iyo ng 15,000 piso kada buwan. Ano sa palagay mo? 15,000, iyon ay doble ng sahod mo. Nag-aalangan ka pa ba, Manghe? Bibigyan mo ako ng 25,000. Hindi pa rin ako pupunta. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Mas mabuti pang maghanap na lang kayo sa iba. Maraming pera si Lauhe. Kung iba yan, siguradong pupunta na. Huwag kang magpakabobo. Siya ang ating Uncle He. May prinsipyo ako sa buhay at sa trabaho. Hindi tulad ninyo, gumagamit kayo ng anumang paraan para lang sa kapakanan ninyo. Magkaklase kami ni Lauhe, at matalik na magkaibigan na rin ng maraming taon. Hindi mapapantayan ng pera ang aming pagkakaibigan. Sa mundong ito, ano pa ba? Lahat naman ay may presyo. Manghe, magbigay ka ng presyo. Kayong mga taong naaabuso ang inyong kapangyarihan dahil sa kasakiman. Nais ninyong kumita ng inyong mataas na sahod. Natatakot ako na baka magsamantala kayo at manamantala. Huwag na kayong manggulo. Tama si Tito He. Kayo kasi, gusto ninyong sirain ang negosyo namin. Tapos pag si Tito He, wala nang silbi. Iiwanan at tatanggalin na ninyo. Sabi ko naman, Manong He, ang tanda-tanda mo na. Mag-ipon ka ng mas maraming pera. Humahanap ka ng babae. Hindi ba mas mabuti ang buhay? Bakit ka pa nakikisangkot kay Chunhua? Na ganyan? Ano bang kaya niyang gawin para sa'yo? Maaari bang magugas siya ng paa mo? Ikaw ang walang kwenta. Maniwala ka man o hindi, pupunitin ko ang bibig mo. Bumalik ka na agad. Huwag kang magsalita ng masasakit na salita dito. Kung kayo dalawa, ayos lang naman. Bakit naman siya? Ayaw umalis, nandyan lang kayo palagi. Akala mo ba bulag kami? Hindi mo kayang sirain ang tao. Kaya ibinubuhos mo sa akin ang dumi. Hindi ba't gusto mo lang na bumagsak ang tindahan ko? Huwag ka nang mangarap. Kailangan niyo nang umalis sa mama ko. At nagsorry pa si Uncle He. Itong si Old He. Para kay Wang Chunhua. Kahit pera ayaw na, di ba't parang nagpapalaki ng anak ito? Ito ang gusto kong sabihin, para marinig ng lahat. Ang dalawang ito, ang kapal talaga ng mukha. Ang matandang ito, tusuntukin kita. Ikaw matandang ito, tusuntukin kita. Manong He, ayos ka lang ba? Aba, mangangahas ka pa palang saktan ako. Ang kapal naman ng mukha mo. Sige nga, sabihin mo ngayon. Noon pa man, wala ka ring ginawa. Tito He, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Inaaway ninyo ang nanay ko, at sinaktan pa ninyo si Tito He. Handa akong makipaglaban sa inyo. Guangzong,
Huwag makipag-away sa mga mababang uri na ito. Gusto ninyo bang pabagsakin ang tindahan ko? Dumating kayo ng tapat. CJ, huwag ninyong isipin na dahil may matandang hikayo, ay makapangyarihan na kayo. Ngayon, mayroon tayong mamamatay tao. Tayo ay destined na hindi ikaw, kundi ako ang mabubuhay. Sa mga nakaraang taon, gumagawa ka ng mga ganitong galaw. May silbi ba ito? Ngayon gusto kong makita kung ano ang kaya mong ipakita. Tiyak na iba ito sa pagkakataong ito. Hindi lang kami may bagong putahe. Meron din kaming mahusay na katulong. Sa oras na iyon, gagawin namin kayong lahat na magulat. Huwag mong kalimutan, maraming ingay pero maliit lang ang ulan. Pagdating ng panahon, ikaw mismo ang masasaktan. Sa ginawa mo, sige, huwag kayong mag-alala. Panalo na tayo sa pagkakataong ito. At, ipaparamdam ko pa sa inyo, ang mapapabayaan at iiwanan. Kayong mga gago. Hintayin ninyo at makikita ninyo. Umalis na kayo. Lolo He. Naku, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, magpatingin ka na agad. Lolo He, kasalanan ko ito. Nadamay ka pa, nasaktan ka patuloy. Ano ba yung sinasabi mo? Konting gasgas lang naman to. Gagaling din yan agad. Huwag mo nang isipin. Nitong mga nakaraang taon, ang dami mong naitulong sa tindahan. May katwiran din siyang dahu. Karapat dapat ka sa mas mataas na sahod. Mas magandang buhay. Sige na. Sa mga nagdaang taon, ikaw ang pinakanahirapan. Ang sakit ni Guangzhou, ang kasal ni Yao Zu, lahat ay nakasalalay. Sa iyo lamang. Nakikita ko ikaw. Nasasaktan ang puso ko. Aba, ano nang ginagawa mo? Chonhua, Yang Dahu, anong ginagawa mo ngayon? Tinanggal na natin ang lahat ng pagkukunwari, at inamin na ang lahat. Sa totoo lang. Matagal na kitang gusto, Lao He. Alam ko ang nararamdaman mo. Pero, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ang iba, wala na akong pakialam. Gusto ko lang na ang mga bata ay bumati sa atin. Boss. Ano po iyon? Nagmamadali po kayo. May customer po sa labas na nag-iingay at gusto ng fakaygaw. Puntahan mo na. Sige, bababa na ako. Ikaw na lang ang bahala dyan. Ano bang klaseng batas ito? Bibili ako ng 10 pirasong fakay cake. Anong nangyari? Ikinalulungkot ko talaga. Ang fakay cake namin sa tindahan. Araw-araw ay may limitasyon na 100 bahagi. At bawat mesa ng mga bisita ay limitado sa 1 bahagi lamang. Kung ikaw ay nag-iisa at bibili ng 10 bahagi, ang ibang bisita ay hindi makakakuha. Hindi ko alam kung anong pakialam ko sa hindi makakain ng iba. Agad kang pumasok dito. Kung hindi, babasagin ko ang tindahan mo. Ano bang nangyayari sa inyo dalawa? Ikaw ang may-ari, tama? Gusto naming bumili ng 10 piraso ng cake. Bakit hindi ba ito maayos? Marunong ka bang magnegosyo? Ito ang mga patakaran ng tindahan namin. Pasensya na po. Aling, pwede po ba? Dagdagan pa ninyo ang ibibigay ninyo sa amin? Kayo, ganito na lang po kaya? Ngayon po, libre ko na. Ang isang order para sa mga bata. Hindi pwede, kailangan ng 10. May pera ako, kayang-kaya ko. Pasensya na talaga, batas ng tindahan namin ito. Hindi pwedeng labagin. Dahil sa paggawa ng pagkaing maswerte, may espesyal na proseso. Hindi namin magagawa. Napakaraming dami. Ikaw, sige na, negosyong nakadapo na. Hindi mo paggagawin. Hindi ako makapaniwala. Maliban sa inyo, wala nang ibang nagbebenta ng kifa kaigaw. Anak, umalis na tayo. Ayoko, nakain ako ng tikoy. Lily, huwag ka nang mag-inarte. Hahanapan pa kita ni Mama. Susubuan kita ng marami, gusto mo ba? Manigong bagong taon. Gusto ninyong bumili ng tikoy? Kami rin ay nagtitinda niyan. Masarap ba ang sa inyo? Siyempre naman, pamana na po sa amin yan ang aming mga ninuno. Hindi lang masarap, mura pa. Kayo talaga ang magaling sa negosyo. Tara, doon tayo. Ting-ting, subukan mo. Kamusta ang lasa ngayon? Lalong masarap na. May lasa pang mangga. Yaozu, ang galing mo. Talaga, kahit walang titohe. Walang huling proseso, kaya kong magtagumpay tulad ni Sing Yaozu. Ngunit kulang pa ang lasa. Gayunpaman, pagbebenta ng lihim na resipe, dapat walang problema. Sa hinaharap, maghihintay na lang tayo at upo para tumanggap ng pera. May bisita si Yaozu sa labas. Nais nilang matikman ang ating kakaninang tagumpay. Tito Zhao, kakagawa ko lang ng isang platito. Kunin mo na ito at subukan mong ibenta. Napakaganda, kapag nagustuhan ito ng lahat. Maari tayong magbenta ng lihim na resipe at kumita ng malaki. Tatay, ang hirap-hirap ko. Anak, anong nangyari?
Anong sitwasyon? Mangga, may allergy si Jay-Z. Asawa ko, si Biao, ang pinuno ng Wenfeng Group. Kung may mangyaring masama sa aking anak, ikaw at ang iyong buong pamilya ay mapapahamak. Mangyang, ang pinuno ng Wenfeng Group, si Biao, ay may malaking impluensya. Malaking gulo ang nagawa natin. Sino ang nagpahintulot sa batang yon na maglagay ng mangga roon? Sinira niya tayo. Kumusta na si Boss Yang? Nasisiyahan pa ba ang mga customer sa lasa? Sino ang nagsabi sa'yo na maglagay ng mangga roon? Ikaw na tanga. Yang Dahu, anong ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Ikaw, bata ka. Nagdala ka sa akin ng ganitong malaking gulo. CJ, hayaan mong ang nanay mo ang humawak nito. Tara. Bibig. Yang Dahu, anong ginagawa mo? Bumangon ka na. May masamang cake sa tindahan ko. Nakain ng tao. Siya ang may gawa nito. Anong kinalaman ni Yaozu dito? Dinawin niyo ang usapan. Ang ginawang masarap na cake ay may mangga. Ang anak ni Biao mula sa Wenfeng Group ay nagka-allergy. Ngayon, nasa ospital na siya. Maghintay na lang kayo na magbayad. Si Yaozu ay naglagay ng mangga para ayusin ang masarap na cake. Kakulangan sa lasa. Nangyari ito dahil sa inyong kapabayaan. Wala kaming kinalaman dito. Yaozu, bakit ka napunta sa tindahan ni Yang Dahu at nagkaroon pa ng ganitong insidente? Nanay, nagsanay ako, kulang ako ng kusina. Tama lang na inanyayahan ako ni Yang Dahu. Binayaran pa niya ako. Doon lang ako pumunta. Zeng Yaozu, binigyan kita ng babala, di ba? Huwag ipahayag ang lihim na resipe. Biyaya, isang sirang lihim. Anong kakaiba dito? Huling hakbang ay hindi kompleto. Ang nagawa ay may maling lasa. Ngayon gusto nang ibenta. Wala namang may gusto sa kanya. Yaozu, balak mo pang ibenta ang lihim na resipe. Na iba? Nakalimutan mo na ba ang aral ni Mama? Hindi ba kailangan natin ng pera? Hintayin mong maibenta ko ang lihim na resipe bago tayo kumilos. Makapagkakakitaan ko na ng malaki. Maaari ko nang dalhin si Tingting sa magandang buhay. Ikaw, anak ng yawa. Ikaw, anak ng yawa. Nakalimutan mo na ang mga aral ng ating ninuno. Para sa pera, kaya mong ipagbili ang kahit ano. Nanay, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana makokolekta ang halaga ng kasal. Gagawin ko ba ito kung hindi? Siyempre, ikaw ang may kasalanan. Yaozu, hindi ayaw ni nanay na magbigay ng halaga ng kasal. Kundi dahil sa biyenan, sobrang taas ng presyo. Sa atin, hindi natin kayang ipunin ito. Hindi natin maipon. Kung ganoon, magtitinda tayo ng lihim na resipe para kumita. Nasa huling hakbang na lang tayo. Palagi na lang mali ang lasa. Tita, mabilis mong ibigay ang huling proseso na kailangan. Ang huling proseso ay hindi pa maibigay sa inyo. Ito ay isang tradisyon ng pamilya. Anong panahon na ito? May tradisyon pa? Kailangan mo ang lihim na resipe. Ano ang silbi nito? Ang kumita ng pera ang pinakamahalaga. Wang Chonhua, agad mong ibigay ang proseso mo. Paggawa ng masarap na cake, ibebenta ko ang lihim na resipe. Magbubukas ng franchise, ibibigay ko sa iyo ang pera. Zeng Yaozu, kaya mo ito ginagawa upang matutunan ang mga kakanin para maibenta ang lihim na resipe. Ano na masama sa pagbebenta ng lihim na resipe? Ano naman kung nagbebenta ako ng sikreto? Pwede naman akong kumita ng milyon-milyon sa pagbebenta ng sikreto ko. Taon-taon. Mas maganda pa to kaysa sa pag-aayos mo lang sa kusina. Mas okay to. Yaozu, ang ginawa mong kifa kaigaw, masarap na cake. Mali ang lasa. Gamitin natin ang sikretong resipe na ito. Panloloko lang iyan. Hindi natin dapat kinikita ang perang ito ng pandaraya. Ngayon, maraming nagbebenta ng peking sikretong resipe at nanloloko ng mga tao. May magaganda kayong produkto. Hindi mo man lang nagagamit. Mga gago ba kayo? Kahit may sikreto, ang huling proseso ng Exigo ay hindi gaanong kadaling gawin para makagawa ng masarap. Kailangan pa ng panahon para maperpekto. Huwag kang magyabang dito. Kailangan mo lang ipasa ang huling hakbang. Magiging matagumpay ako. Huwag ka nang mag-isip ng iba. Ang lihim ay hindi dapat ipaalam. Kung hindi dahil sa sobrang kasakiman nyo, bakit pa kayo magkakaroon ng problema? Opo, si Zeng Yaozu ang magbabayad at mananagot sa lahat ng gastusin sa ospital. Opo, si Zeng Yaozu ang magbabayad at mananagot sa lahat ng gastusin sa ospital. Ano bang kasalanan ko? Bakit ako pa ang magbabayad? Sino ba ang nagsabi sa'yo na baguhin ang sikreto ng resipe? Ikaw ang may sala. At saka, isama mo na rin ang utang mo sa akin. Hinihingian mo kami ngayon ng pera. Saan tayo makahanap ng pera para sa'yo? Yaozu, nangutang ka pa kayang Dahu. Ano ba talaga ang ginawa mo? Nangutang ako ng 300,000. Lahat yon para sa dote ni Tingting. Kung hindi dahil kay Mama, hindi ko kayang makuha ang dote. Dapat ko bang gawin ito? Ikaw na anak na ito. Hindi lang ikaw ay nagbenta ng sikreto. Kumuha ka pa ng utang sa labas, umaabot na sa langit ang iyong mga kalokohan. Naging ganito ako. Hindi ba dahil sa iyo? Nasira mo ang reputasyon ko ngayong beses. Nagkasala pa tayo kay Boss Biao. Kayo magbabayad kayo ng danyos. Hindi pa nga tayo nakakapagbenta ng sikretong resipe para kumita. Tapos magbabayad pa kami ng danyos? Ayaw namin. Ang cake na ito na nagpapayaman. Hindi na rin ako gagawa ng negosyo sa bahay.
ibalik mo sa akin ang utang mong 30,000 piso. Pagkatapos maghanda ka na ng lahat ng gastusin sa gamutan. 30,000 piso. Saan naman kami kukuha ng ganito karaming pera? Nang humiram ka ng pera, bakit hindi mo naisip kung kaya ba niyang bayaran ang utang? Wala silang kakayahang makapagbayad. Pero ikaw meron. Kung hindi talaga kaya, ibenta mo na lang ang tindahan. Ang lakas ng loob mo. Nakikita ko kayong gumagawa ng paraan para lang usakin ang aming tindahan. CJ, dahil ayaw ninyong magbayad at hindi kayo magbabayad, kaya ako, sasaluhin kita hanggang sa makabayad ka. Ako, sasaluhin kita hanggang sa makabayad ka. Bumangon ka na. Utang ng kapatid ko, hindi naman namin sinabing hindi kami magbabayad. Pero ikaw naman, bigyan mo kami ng kaunting oras para maghanda. CJ, kailan ko matatanggap ang pera? Saka ko na lang hindi ka papaluin. Ayos na. Yung 300,000 utang niya, babayaran ko siya. Tatay Hi, nag-iimpok ka para sa iyong pagretiro. Paano mo maaaring bayaran ang kanilang utang? Hiya, handang gumastos si Tio Hi. Kapag kumita ka sa hinaharap, ibalik mo na lang sa kanya. Kayo naman ang umutang ng pera. Kayong bahala kung paano ito mababayaran. Kung wala kayong pera, mapaparusahan kayo. Para na rin aral sa inyo. Nanay, anak pa ba ako? Ikaw na tunay na anak. Pinapaboran mo lang si kuya. Tama ba? Wala ka na talagang pakialam sa Wang Chonhua, ang puso mo talaga ay napakasakit. Pinagsasampal na ang anak mo, wala ka pa ring reaksyon. Gusto kong sirain siya. Tingnan natin kung maawa ka. Nanay, tulungan mo ang anak mo kahit isang beses lang. Totoo bang hahayaan mo lang na maging baldado ang anak mo? At saka, ang kakaning fakaygaw, ibigay mo na ang proseso. Kung hindi, pupulutin ko siya sa kalye, gagawin ko siyang pulubi. Aling, ibigay mo na agad ang proseso ng paggawa ng tea fakaygaw. Sa kanila, si Yaozu ay iyong tunay na anak. Nanay, lumabag siya sa mga kasunduan ng ating ninuno. Ganyan ang anak na yan. Mas mabuting wala na. Wang Chonhua, talagang malamig ang puso mo. Lao Yang, saktan mo na ang mga daliri niya. Nanay, tulungan mo ako, please. Hindi na ako muling magkakamali. Hindi kayo kumikita sa negosyo. Gumagamit kayo ng mga maruruming paraan. Anong klaseng galing iyon? Magaling. Nila niyo tinukso si Yaozu. Nilinlang ninyo siya para ibigay ang sikreto ng FC-Go. Gusto ninyo kaming saktan. Kung hindi lang niya, nilagyan ng mangga ang FC-Go at nagkaroon ng allergy ang mga bata. Teka lang, dumating na ang pamilya ng bata. Kayo, walang makakatakas. Sa inyong tindahan, ang nangyari ay dahil sa kapabayaan ninyo sa pamamahala. Ngayon iniisip mo na, ibigay mo sa akin ang responsibilidad. Wala ka bang takot na pagtawanan ka ng lahat? Basta't ang utang ng anak ay dapat bayaran ng ina. Itong mga gastusin sa medisina, kasama ng mga utang. Siyempre, kayo ang dapat magbayad. Wala itong kinalaman sa amin. Tungkol ito kay Yaozu. Kayo ang hindi nagtanong ng maayos tungkol sa mga bawalang bisita. At yung 300,000, pabalikin mo sa kanya. Ayos, kung ganun. Ibigay mo ang proseso ng paggawa ng cake, ng kayamanan. Kung hindi pa tapos ang usapan natin ngayon. Kahit ibigay ko pa sa iyo ang sikreto at ang proseso, hindi mo pa rin magagawa ang lasa na iyon. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Nagawa mo na nga. Bakit ko naman hindi magagawa yan? Huwag ka nang magulo. Ibigay mo na iyang gamit. Ang tea fakaygaw ay bunga ng pagod at sipag ni Chonhua sa buong buhay niya. Hindi ninyo magagawa yan. Sa loob lang ng 2 o 3 araw, gusto ninyo lang ibenta ang sikreto para kumita ng pera. Huwag ka nang mangarap. Hindi ka nagbabayad at hindi ka nagbibigay ng bagay. Talaga bang hindi ka natatakot kay Lao Yang? Nasirain ang anak mo. Nanay, nagkamali ako. Nagkamali ang anak. Pakiusap, tulungan mo na ang anak mo. Okay ba, ma? Palayain si Yaozu. Ano man ang kailangan, sa akin na lang. Gusto kong makita kung gaano kayo kalakas. Mga babae, hinahanap mo si San, diba? Babae, hinahanap mo si San, diba? Ikaw, matanda. Ngayon, naglakas loob kang saktan si Chonhua. Gagawin kong hindi mo ito makakayanan. Ikaw, matandang kabaong. Gusto mong maging bayani at iligtas ang magandang babae. Maniwala ka sa akin o hindi, isang bote lang. At makakaharap mo na agad si Haring Kamatayan. Yang Dahyu, huwag mo kaming apihin ng sobra. Talaga bang iniisip mong natatakot kami sa iyo? Lao Hi, bakit mo naman gaanong pinoprotektahan si Wang Chonhua? Kung gayon, maaari mo nang ibigay ang mga proseso. Basta ibigay mo lang ang proseso. Patawarin ko na kayo. Opo. Tito Ho, matigas ang ulo ng nanay ko. Ibigay mo na lang sa akin ang prosesong yan. At, sa totoo lang, hindi ko rin alam ang proseso ng paggawa ng biskwit. Tuwing ginagawa ng nanay mo, hanggang sa huli, siya lang mag-isa. Hindi ko rin siya nakita. Ang ganda ng relasyon ninyong dalawa, tapos lagi kayong magkasama sa kusina. Paanong hindi mo malalaman? Huwag mo kaming lokohin. Natatakot ka lang ibigay.
Natatakot ka sa pagsaway niya. Huwag kang takot sa mga babae. Tama nga. Si Lauhi ay tama. Ang Fakagaw ay huling hakbang. Tanging bawat henerasyon ng tagapagmana ang makakapag-aral nito. Hindi ito ibinibigay sa mga banyaga. Nanay, ako ang tao ng lumangzing pamilya. Ibigay mo sa akin ang huling hakbang na ito. Sa hinaharap kumita ako ng malaking pera. Bibigyan kita ng suporta sa iyong pagtanda. Ayos ba? Suporta sa akin ba o umaasa lang sa iba? Tingnan mo ang ginawa mo. Yung bagay na iyon. Anong bagay ang nagbigay sa akin ng kapayapaan? Yaozu, tanggapin mo na lang ang aral na ito. Huwag mo nang pagsalitaan si mama na ikinasama ng loob. Tama na ang mga walang kabuluhang usapan. Agad na ibalik mo sa akin ang pera at sumama ka sa akin sa ospital. Para sa kanila, magsagawa ng kauto bilang paghingi ng tawad. Humingi ng tawad, magsalita ng pasensya habang nakaluhod. Iyan ay tungkol sa iyo. Ano ang kinalaman ko dito? Ang pagkakamali ng anak mo. Kailangan mong tiisin bilang isang ina. Kung hindi, si Biao ay gagawa ng masama sa kanila. Kayong mga salot. Kayong mga salot. Nandito pa kayo? Boss Biao, nandito na po kayo. Kumusta na po ang anak ninyo? Tapos na po namin ang lahat. Pupunta na po kami sa ospital. Buti na lang ang anak ko. Nailigtas siya. Kung hindi, paparusahan ko kayo. Itong gastusin sa gamot, kailangan ninyong bayaran. Bayaran. Hindi ito tanong para sa kanila. Kailangan ng pera, di ba? Hindi ko alam. Boss Biao, magkano po ang gusto ninyo? 20,000 piso. Ni piso ay bawas ay hindi pwede. Ano? 20,000 piso. Bakit hindi ka na lang mag-hold up ng bangko? 20,000 piso. Lahat ay nakasalalay sa inyong pag-aaral. Kung hindi, dapat ay doblehin ang halaga. Pangulong Biawa, ito lahat dahil sa batang ito, na nagdagdag ng mangga, ang anak mo ang may allergy. Siya ang tunay na salarin Kayo ang nagkamali. Ano bang pakialam ko? Abay, tanggi ka pa. Maniwala ka sa akin, isang sampal lang. Pupulbusin ko ang ulo mo, Zubiao. Ang mga kalokohan mo, sa Wenfeng Group. Alam ko na lahat. Naniniwala ka ba, na kaya kong ipagsabi ang mga bagay na iyon, para mawala ka sa trabaho? Ito, hindi ba kaibigan ng chairman ito? Bakit siya nandito? Huwag kang masyadong mayabang sa tindahan ko. Wala akong takot sa inyo. Ikaw, matandang walang hiya. Paano mo nagawang maging ganito ka mayabang? Alam mo ba, ito ay si Biao mula sa Wenfeng Group. Kailangan lang niyang kumilos ng daliri. Kaya mong ipagsama silan. Wang Chonhua, huwag mong isipin na dahil mabait si Lauhe ay napakahalaga na. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan. Hindi kanya matutulungan. Walang dapat ikatakot kung tama ang iyong asal. Gusto kong makita, ano pa ang magagawa ninyo sa akin? Ang matandang babaeng ito, maglakas loob ka bang magsalita ng ganyan? Sa harapan ni Boss Biao, sisikmurahin kita. Boss Biao, bakit ninyo sinuntok si Laoyang? Sinuntok ko siya. Siyempre, siya ang dapat batuhin. Si Biao, nagtatanggol siya para sa iyo. Lahat ng ito ay si Wang Chonhua. Sobrang matigas ang ulo niya. Kung hindi ang anak mo, hindi sana siya magkakaroon ng allergy. Siya ang dapat batuhin. Manahimik ka. Wala ka nang pakialam sa ginagawa ko. Umalis ka na, Boss Biao. Masyado na kayong abusado. Manahimik ka rin. Maniwala ka sa akin, bibigyan pa kita nun. Isa pang sapa, si Laoyang Hindi natin kayang magalit kay Biao Zong. Huwag ka nang magsalita, Biao Zong. Masyado kang mapangyarihan sa trabaho. Sa labas, dapat maging mabuti sa kapwa. Kakatapos lang nila, ang kapal ng mukha mo. Kaya nga susuntukin kita, para mapag-aralan mo ang leksyon mo. Boss Biao, ikaw at si Tito He, ano ang relasyon ninyo? Mga kaibigan kami. Noong mga bata pa kami, magkasama tayong nagtrabaho sa Wenfeng Group. Tama. Mabait ang Tio He mo. Maraming salamat sa kanya. Kaya ko narating ang tagumpay ko ngayon, dahil magkakaibigan naman tayo. Ano na ang sasabihin ko sa aking kabayaran? Pwede na ba nating kalimutan? Hindi kasalanan ni Yaozu. Siyang Dahyu, ang gahaman sa pera. Ang mga kabayaran na ito, dapat nilang bayaran. Tama. Ang isang boss na walang prinsipyo. Kapag nagkaroon ng problema, dapat may parusa. Boss Biao, tingnan mo. Lahat ng ito ay mga kaibigan. Yung perang ito, pwede bang bawasan ng kaunti? Yung anak ko ay nasa special care room. Dagdag pa ang gastos sa nutrisyon, at pati na rin ang bayad sa pinsala sa emosyon. Sa tingin ko, kailangan pa ng 20,000 karagdagan. Sige, bibigyan ka na namin agad ng pera. Hindi ba yun sapat? Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ko pa natatanggap ang pera, isasara ko ang iyong tindahan. Kung hindi ko makita ang pera sa loob ng 3 araw, isasara ko ang iyong tindahan. Mabilis, maghanap ka ng pera. Boss Biao. Wala nang masyadong nangyayari dito. Mas mabuti pang pumunta ka sa ospital. Tingnan mo ang iyong anak, CJ. Ganoon po ba ang negosyo ninyo? Mauuna na po ako. Lolo He. Ano po ang inyong relasyon kay Boss Biao? Parang feeling ko po, takot na takot siya sa inyo. Noong naghahanap siya ng trabaho noon, nasa Wenfeng Group po ako. Tinulungan lang siya. Tandaan pa rin niya ang utang na loob na ito. Ganitong tao, malamang may utang na loob pa. Talagang hindi ko ito nakita. Zeng Yaozu, mayroon ka pang gustong sabihin? Nay, nagkamali ako.
Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Yaozu, paano mo magagawa na ibenta ang lihim ng paggawa ng Kifa kay Gao? Ito ay ugat ng ating pamilya. Kung hindi dahil kay Yang Dahu, niloko mo ako, hindi ako magpapauto. Nanay, tapos yung hinira mong pera, naisip mo na ba? Paano mo babayaran? Wala kaming pera. Kung sino man ang magbabayad, ikaw yun. Ang pamilya natin, talagang biglaang, hindi makakapag-abot ng 30,000 piso. Marahil kailangan mong bumalik sa iyong mga magulang, para humira muna ng bahagi nito. Iyon ay para sa kasal ng aking kapatid, na lalaki. Paano ko naman hihingin iyon? Dahil nga ba, napakadukha ng pamilya ninyo. Kung hindi, hindi rin naman. Manghihiram ng pera si Yaozu. Kayo naman ni Yaozu, pumunta kayo sa labas, at tingnan kung may pagkakataon kayong yumaman. Nanay, mag-isip ka ng paraan. Kung wala tayong pera, ang Yang Dahu na iyon, hindi ako titigilan. Huwag mong kalimutan ang pinirmahan nating kasunduan. Ang pagbebenta ng sikreto ay dahilan para mapaalis sa bahay. Sige, aalis na ako. Hindi mo ako binibigyan ng pera. Maghahanap ako ng paraan. Aalis na, Ting-Ting. Tia. Ako ito, Yaozu. Sige na, wala kaming pera para sa'yo. Tia, hindi ba't kakabigay ko lang ng 300,000 sa inyo? Kailangan ko ng pera ngayon. Tia, ibalik mo naman sa akin. Iyan ang pampanukala ng aking ate. Bakit ka basta-basta humihingi? Yellow, ang iba ay 500,000. Kailangan mo pang magdagdag ng 200,000. Ma, kaya hindi na kami kailangan ng pera. Pwede nyo kaming payagan na umuwi ng 2 araw. Tama na. Sige na, tama na. Bakit kayo nandyan pa? Ang bahay ay ganito lang kaliit. Hindi kayang tumanggap ng ganitong karaming tao. Doon na lang kayo sa labas tumira. May kwarto naman ako dito sa bahay. Bakit di nyo kami papayagan na tumira? Hindi kita pinagbabawalan tumira. Pero puno na ng gamit ang kwarto mo. Wala na talaga kaming ibang kwarto. Yan ang kwarto ko. Anong karapatan ninyo para manggulo ng gamit ko? Nabuntis ka ng hindi kasal. Umalis ka na. Huwag ka nang bumalik para makita ng kapatid ng asawa mo na ikinagulo. Sige, ibalik mo sa akin ang dowry na ibinigay ko sa'yo. Bumili tayo ng bahay. Mahirap bang buhayin ka ng ganito na parang walang halaga? Yung kaunting pera na iyon, sa akin yung pinaghirapan ko. Tapos, tuwing may okasyon, kailangan mo pa akong bigyan ng regalo. Hindi kita sinisisi, pero napakahirap naman ng napangasawa mo. Pinahirapan mo ako at si nanay, na makaranas ng hirap kasama mo. Tama. Tara. Nanay, buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Paano niyo akong maaring tratuhin ng ganito? Ang sama-sama ng loob mo. May ganitong ina ka pala, balang araw. Titikin niyo ako ng inyong pamilya, kaya hiwalayan na natin ito. Maghiwalay na tayo ng landas. Yaozu, Yaozu, huwag mo akong iwanan. Lolo Yang, tayong lahat ay niloko ng batang si Zeng Yaozu. Nawalan tayo ng 100,000 piso. Ang malas-malas naman, ang kapal ng mukha niyang gumamit ng siyang kulang-kulang na resipe para lokohin ang mga tao. Tapos, pinasama pa niya ang pakiramdam ng mga tao dahil sa mga mangga. Hindi ko siya mapapatawad. Pero itong si Wang Chunhua, kahit ang sarili niyang anak ay pinag-iingat-ingatan. Dumating tayo sa kanyang bahay, ngunit hindi natin nakuha ang resipe, at hindi rin natin nakuha ang pera. Ano na kaya ang gagawin natin ngayon? Kung hindi talaga kaya, kailangan na natin gumawa ng matinding hakbang. Hahaha. Nanay, nandito na kami ni Ting-Ting. Hindi ba kayo lumabas para mangolekta ng pera? Bakit pa kayo bumalik? Nanay, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang nagawang mali ko? Hindi ko dapat ipinagbili ang sikreto, at hindi ko rin dapat kinausap si Yang Dahu para humiram ng pera. Wala na talaga akong ibang pag-asa. Tulungan mo naman ang anak mo. Hindi ba't binigay mo sa iyong biyenan ang 300,000 piso na pangbigay? Maaari mo namang kunin at gamitin ang perang ibinigay ni Yaozu sa akin. Ginamit ko para sa kasal ng aking kapatid. Wala na ngayong pera ang aking ina para sa amin. Zeng Yaozu, hindi ka ba magaling? Maaari kang maging chef sa restaurant ni Yang Dahu at unti-unting magbayad ng utang. Nanay, wag mo na akong panghinaan ng loob. Gusto kong gumawa ng kayamanan na cake kasama ka. Sa pagkakataong ito, talagang nagsikap akong matuto. Nagsisikap ka nga na ibenta ang lihim na recipe para kumita. Mabilis kayong umalis. Huwag niyong gawing nakakainis ako dito. Tita, talagang may pinapanigan kayo. Kung ibinigay niyo kay Yaozu ang proseso ng paggawa ng mga kakanin, matagal na tayong yumayaman. Ting-Ting, bakit ganyan ka makipag-usap sa nanay ko? Kasalanan mo ito. Lumuhod ka na. Magsorry ka sa mama ko. Ayaw mong magsorry. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huwag na nating pakialaman ang isa't isa. Lulud na ako. Sige na, umalis na kayo. Huwag kang magkunwaring kawawa rito. Umalis ka na. Saan ako pupunta? Umalis ka na. Saan ako pupunta? Kayo'y dalawa, bayaran ninyo ang utang. Si Zeng Yaozu ang umutang. Wala akong kinalaman dyan. Ting-Ting, nagbibiro ka ba?
30,000 utang ni Zheng Yaozu ay ibinigay sa iyo bilang handog. At sinasabi mo pang wala kang kinalaman dito. Yang Dahu, ito ang aking tindahan. Bakit kayo nagsisigawan? Ano ang balak mo? Siyempre, ang pagbabayad ng utang. Hindi kayang bayaran ni Zheng Yaozu. Kaya ikaw, ang nanay niya, ang magbabayad. Wala akong gaanong pera ngayon. Kailangan bayaran ang utang. Bigyan mo ako ng oras. Tigilan mo ang kalokohan mo. Magkano ang kinita mo? Alam ko na sa isip ko. Huwag mo akong lokohin. May nakuha akong kaunting pera. Pero ginastos ko na ito para sa pagpapagamot kay Guangzhong. Halos nagastos ko na lahat. Sa ngayon, talagang wala akong pera. Opo. Walang pera, di ba? Kung gayon, ang apo mo ang kapalit. Tingting, Yaozu, tulungan mo ako. Yang Dahu, pakawalan mo si Tingting. Kung kaya mo, sa akin ka lumapit. Huwag mong saktan siya. Huwag kang gumalaw. Gumalaw ka ulit. Pagsasampalin kita. Wang Chunhua, tanungin kita ulit. Ibibigay mo ba ang pera o hindi? Ikaw, takot. Kung may problema, ako ang lapitan mo. Sumisigaw ka sa isang buntis. Anong kakayahan yan? Ang tigas ng puso mo. Walang ibinibigay. Dahil sa pera. Kahit ang iyong apo ay hindi mo alintana. Ngayon, papalitan natin ang lahi ng Zheng na ito. Huwag. Tama na. Ngayon, ay gagawin kong walang lahi ang pamilya Zheng. Huwag. Tama na. Chunhua, naisip mo na ba? Bilisan mo at ibigay ang pera. Yang Dahu, huwag kang magulo. Tungkol sa pera, gagawan ko ng paraan agad. Kaya bilisan mo. Limitado ang aking pasensya. Ang anak mo, nang loko sa akin ng mahigit 300,000. Malapit na akong mabankrupt. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, kaya kong gawin ang kahit anong bagay. Bibilang ako ng 3. Kung wala kang ibabayad, sasaktan ko ang apo mo. Huwag, Yang Dahu. Ma, bilisan mo na ang pagbibigay sa kanya ng pera. Mahalaga ang proteksyon ng bata. Yang Dahu, walang silbi ang pagpipilit sa akin. Wala akong pera. Kailangan ko ng panahon. Walang pera. Walang pera. Gamitin mo ang tindahang ito bilang panggaranti. Hindi pwede. Ang hotel na ito ay ang bunga ng aking buong buhay. Hindi ko ito maibigay sa inyo. Kung ganoon, manghiram ka. Kung hindi ko makita ang pera ngayon, mawawala ang iyong apo. Yang Dahu, bigyan mo ako ng 3 araw. 3 araw lang. Siguradong makakakuha ako ng pera. Hindi pwede. Kailangan makuha ko ang pera ngayon din. Mula sa mga kapitbahay. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay. Grabe ka naman. Huwag ka ng maraming satsat. Ngayon na, magbabayad ka na o. Kung hindi, ang apo mo ang kapalit. Kayong dalawa, mga duwag, kung kaya ninyo, sa akin na lang kayo. Inaapi ninyo ang isang buntis. Ano bang kakayahan iyan? Ikaw, matanda ka na. Ngayon, ang yabang mo pa rin. Sisimulan na kitang ayusin. Ngayon, ang yabang mo pa rin. Ngayon, sisimulan na kitang ayusin. Talagang naglakas loob ka. Sasaktan mo ako. Hindi ka ba natatakot na tatawag ako ng pulis? CJ, para dumating ang mga pulis, at husgahan ninyo kami. May utang kayong hindi nababayaran, kaya nandito kami para humingi. Ano bang mali doon? Ito lang. Kung babayaran mo lang sana ang utang mo. Kailangan ko pa bang manakit? Kami ang biktima rito. Kayong 2 lalaki. Nanakit sa isang babae. Ano nang tapang iyan? Kung lalaki ka, sa akin ka lumapit. Sinasabi mo lang yan dahil sa kanya. Hindi nakakagulat. Kayo 2 ay humawak kay Tingting. Gamit ang bata sa tiyan niya. Pina-threaten ako. Gumagamit kayo ng mga mabababang taktika. Hindi ba kayo pwedeng maging lalaki? Ayaw din namin ng ganito. Sino ang nag-utos sa iyo na huwag magbayad? Wala kaming ibang magagawa, kundi ang gumamit ng matinding paraan. Kayong 2, mga sinungaling. Hindi lang ninyo kami niloko sa aming lihim, kundi nais niyong saktan ang aking anak. Talagang masama ito. Tumahimik ka na. Magsimula ka ng magbayad. Kung hindi, sasaktan ko ang anak mo. Walang magiging tagapagmana sa pamilya ni Lao Zheng. Yang Dahu, mag-isip ka ng mabuti. Ang sanggol sa tiyan ko ay isang buhay. Kapag may nangyari, ikaw ay mahuhulog sa bilangguan. Sige, magbabayad tayo. Hanggang sa mabayaran nila. Sinasaktan mo ang tindahan ko at sinisira ang mga bagay. Kailangan mo pa ring magbayad. Wala akong dapat bayaran. May utang kayo at hindi nagbabayad. Sisirain namin ang kanilang tindahan para makuha ang pera. Ano nang masama roon? Sugod, wasakin ninyo ang kanilang mga tindahan para malaman nila kung gaano tayo kalakas. Swerte, ibabalik nila sa akin ang pera ng maayos. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na sirain ang aking tindahan. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na sirain ang tindahan ko. Guangzhong, kaka-recover mo lang. Huwag kang magmalaki dito. Naniniwala ka ba, Yang Shu? Kapag sinaktan kita, makikita mo, gagawin mo bang sirain ang tindahan ko? Makikipaglaban ako sa inyo. Ikaw, maliit na batang ulupong. Ang taas ng iyong boses, Ngayon, babasagin ko ang tindahan mo. Anong magagawa mo? Subukan mong kumilos. Makikipaglaban ako sa iyo. Hindi ka makakakuha ng kahit ano. Guangzhong, Guangzhong. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang makipag-away sa 2 matandang yan. Ikaw lang din ang masasaktan. Chunhua, tingnan mo nga yang 2. Walang kwentang anak mo. Para saan pa ang pag-iingat mo ng tindahan?
Mas mabuti pang ibigay mo sa akin. Gagawin kong malaki at matagumpay ang tindahan mo. Huwag ka nang mangarap, laging magiging mas mabuti. Ang negosyo ng tindahan ko, papalakas lang ito. Kayong dalawa, maghintay na lamang kayong magsara. Hindi mo kami pinapayagang maging maayos. Huwag din kayong umasa na magiging maayos kayo. Kung hindi ko makuha ang pera, kukunin ko ang mga bagay sa iyong tindahan. Bilang kapalit, hahatiin ko ang mga kamay ninyo. Laohe, isa kang estranghero. Huwag kang makialam. Umalis ka na nga dyan. Ang mga gamit sa bahay namin, ni isa ay huwag ninyong gagalawin. Kung ayaw ninyong masaktan, umalis na kayo. Mukhang gusto mo talagang makipag-away, ha? Naniniwala ka ba na kaya kitang bugbugin? Nakahiga sa lupa na parang aso. Akala niyo natatakot ako sa inyo, di ba? Akala niyo natatakot ako sa inyo, di ba? Walang problema, laban na lang tayo. Walang makikinabang. Yaozu, Yaozu, ilagay mo ang hawak mong bagay. Ano man ang gusto mong sabihin, dahan-dahan lang tayo. Masama kung saktan mo ang ibang tao. Wala na akong anuman ngayon. Hindi ba't gusto mong makipag-away? Halika na. Sige, makipag-away ka. Yaozu, kapatid Yaozu, makinig ka sa tiyuhin mo. Hindi ka pinapahirapan ng tiyuhin. Pinipilit masyado ni Biaozong ang sitwasyon. Nababahala si Tito na kailangan ng pera. Yaozu, ibaba mo na ang kutsilyo. Yang dahil, hindi ko gustong hindi magbayad. Pero sobrang dami ng hinihingi mo. Hindi ko kayang makuha ito sa isang iglap. Hindi pwede yan. Kung hindi kayo magbabayad ngayon, hindi kami aalis. Wala na ring negosyo para sa inyo. Mayroon akong 300,000. Ibalik muna ang utang kay Yaozu. Tungkol sa kabayaran, kayo na ang bahala. Lolohi, paano ko magagamit ang pera mo? Ang pera mo ay para sa iyong pagretiro. Lolohi, may kailangan si Chunhua. Talagang pupunta ka? Talagang astig ka? Pera ni Yaozu, kailangan din naman itong bayaran balang araw. Bukod pa rito, maayos pa naman ang kalusugan ko. Kaya ko pa namang magtrabaho at kumita ng pera. Kaya huwag kang mag-alala. CJ, ipagpapalagay ko na lang na hiniram ko sa iyo. Magsusulat ako ng promissory note. Huwag kang magmadali, pag-usapan na lang natin mamaya. Lolohi, kunin mo na ang pera. Ang perang ito ay maaari niyong kunin muna. Kung sakaling, magtatangkang magkagulo pa kayo ulit sa aking tindahan. Hindi ko kayo patatawarin. Huwag kang mag-alala. Sa lansangang ito, ako ang pinakamapagkakatiwalaan. Hindi na ako babalik. Ano ang password? Umalis ka na. Kamay, Tito Ho, salamat sa tulong mo. Ting, para sa'yo. Pinagmukha ninyo si Mama ng kawawa. Mag-sorry ka na kay Mama. Mama, mali po ako. Patawarin niyo na po ako. Hisa, tumayo ka na. Malamig ang sahig. Baka sipunin ang bata. Mama, patawarin mo na sila. Kayong dalawang gago. Ang dami ninyong kalokohan. Sasabihin ko sa inyo, mula ngayon, ang inyong mga kagagawan ay inyong pananagutan. Nay, alam ko na mali ako kanina. Pero sa tiyan ko, may dalang, anak si Lao Zeng. Ang pamilyang ito, syempre ako pa rin ang may huling salita. Sasabihin ko sa iyo. Si Yufen ay buntis din. Sa Zeng pamilya, hindi ka lang nag-iisa. Mula ngayon, tigilan mo na ang pananakot sa akin gamit ang anak ko. Ting, galangin mo ang aking ina mula ngayon. Kung hindi, bumalik ka na lang sa iyong magulang. Zaizu, ano ba ang mga pinagsasabi mo? Buntis pa naman ang kapatid ko. Sa susunod, ikaw na, ang tao ng pamilya Zeng. Ikaw, kailangan mo nang magpakatino. Kailangan mong kumita ng maayos. Kumita. Saan naman madaling kumita ng pera? Yaozu, tungkol sa pera, naayos ko na yan para sa'yo. Sa susunod, huwag mo nang papaiyakin ang nanay mo. Salamat po, Tito He. Mabuti pa rin talaga kayo, Tito He. May sasabihin ako sa inyo. Ako, kasama na si Tito He ninyo. Maging magalang kayo kay Tito He mula ngayon. Mom, kasama ka na kay Tito He. Paano mangyayari yon? Bakit hindi mangyayari? Noong nakaraan kong buhay, nag-alala ako para sa inyong dalawa. Ang natitirang buhay ko, gusto kong mabuhay ayon sa gusto ko. Mabuti na rin iyon, ang utang ko kay Tito He. Hindi ko na kailangan bayaran. Ang lakas ng loob mo mangarap, sa hinaharap, magsikap akong magtrabaho at kumita. Huwag kang magpalipas ng araw na walang ginagawa, na nagdudulot ng problema, at ako pa ang pinapagawa mong ayusin yan. Ang hirap kumita ng pera. Sana kung ang pera ay kusa nang dumarating sa atin. Yaozu, pumunta ka at magdasal kay Kaishen. Di mo alam, baka matupad ang hiling. Magdarasal ako bukas sa Diyos ng Kayamanan, para manalangin para sa ating pamilya, na lahat ay magkaroon ng swerte sa pera. Pagsalubong sa Diyos ng Kayamanan sa ikalimang araw ng bagong taon. Negosyo. Maligayang pagpapayaman. Masigla ang negosyo. Maligayang buwan ng kita. Maayos,